Nagsisimula ang kwento ng magising ng isang lalaki at magulat na makitang maliit ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang paligid at natuklasan na nasa isang uri siya ng kaharian ng mga higanti. Biglang nagmamadaling lumapit sa kanya ang isang katulong dahil nag-aalala ito na mahulog siya mula sa bintana. Ang pangalan ng batang ito ay Von at humingi siya ng paumanhin. Napakaganda lang ng tanawin sa labas at nabighani siya sa kagandahan nito. Nagulat ang katulong na marinig siyang magsalita ng ganoon at nagtaka ito kung saan niya natutunan ang ganoong kahirap na mga salita. Sinabi niya na 2 taong gulang pa lang siya at ikinagulat ito ni Von. Siya ay mas matanda na talaga kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Mayroon siyang malabong alaala ng pamumuhay sa lugar na ito kaya nagtataka siya kung ito ba ang bagay na tinatawag na reinkarnasyon. Naaalala ni Von na Till ang pangalan ng katulong na ito at ang kanyang pangalan ay Von Neferteo. Ang kanyang ama ay si Marquis at ang kanyang mga kuya ay sina Mercia, Jard, at Sesto. Labis na humanga si Till sa kakayahan niyang banggitin ang lahat ng kanilang buong pangalan sa kanyang edad ngunit gusto lang malaman ni Von kung nasaan siya ngayon. Habang nag-aalmusal ang buong pamilya, mapapansin na ang lahat ay napakatensyonado at seryoso. Si Von naman ay hindi, anumang katulad ng kanyang mga kapatid at iniisip ng lahat ng katulong na siya ay kaibig-ibig. Kumakain siya ng gulay na parang mabuting bata at pinupuri siya ng mga katulong sa galing niya sa pagnguya ng kanyang pagkain. Talagang mahal na mahal nila siya kaya pakiramdam ni Von na siya ay isang VIP sa isang uri ng hostess club. Isinasantabi ni Von ang lahat ng biro upang suriin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Tila siya ay muling isinilang sa bagong mundong ito ngunit ang kanyang mga alaala ng kanyang panahon sa Japan ay buo pa rin. Sa sandaling yun ay nakikita natin kung gaano kaseryoso si Marquis habang tinatanong niya si Jard kung ano ang kanyang pag-aaralan ngayon. Agad namang tumugon si Jard sa pagsasabing siya ay matututo tungkol sa apoy na mahika at porma sayo ng labanan. Mayroon ding parehong tanong si Marquis kay Sesto kaya tumugon si Sesto na mag-aaral siya ng mahika. Pagkatapos ay bumaling si Marquis kay Von upang marinig ang gagawin nito ngunit medyo iba ang sagot niya. Ipinaliwanag ni Von na maraming bagay ang hindi niya alam kaya't naisip niyang magsimula sa pag-aaral ng kultura at kasaysayan ng kanilang bansa. Agad nitong ikinagulat ang lahat ng kanyang kapatid at hindi maiwasan ni Marquis na tumawa. Akala niya ay masyado niyang nilalayaw si Von dahil ito ang huling anak ng kanyang yumaong asawang si Mura ngunit masaya siyang makita na sa edad na 2 taong gulang si Von ay isa ng mahusay na binata. Lubos na nalulugod si Marquis sa paglaki niya at positibo siya na magkakaroon si Von ng makapangyarihang mahika ng apoy tulad ni Mura at siya. Sabi ni Marquis na ang kinabukasan ng pamilya ay nasa mabuting kamay at inaasahan niya ang pagtatasa sa kakayahan ni Von sa mahika pagdating niya ng 8 taong gulang. Pagkatapos ay naging seryosong-seryoso si Marquis at idineklara na malaki ang pag-asa niya kay Von. Pagkatapos ay naisip ni Von kung paano tila ang kakayahan ng isang tao sa mahika ay napakahalaga sa mundong ito. Ang kanilang kakayahan sa OpenSea ba ay ginagawa silang kapaki-pakinabang para protektahan ang mga tao kaya hinahangad ng mga maharlika ang isa sa 4 na mahika ng elemento. Ang 4 na ito ay apoy, tubig, hangin, at lupa. Ang mga may kakayahan sa ibang uri ng mahika na hindi kasama sa 4 na iyon ay itinuturing na kahihiyan. Tungkol naman sa kanyang pamilya, sina Marquis at lahat ng kapatid ni Von ay nagtataglay ng isa sa 4 na mahika ng elemento. Maya-maya ay nakita nating nagkaroon talaga si Von ng interes sa kultura ng bansang ito habang siya ay nag-aaral. Tinitingnan niya ang isang mapa at nagtataka siya kung ang isang kalapit na daungan lamang ang tanging lugar kung saan maaaring magliyag ang mga barko. Sinabi ni Till na ito ay dahil malalaking halimaw ang nagkukubli sa malalim na karagatan at ang mga barko ay sasalakayin. Kung naglayag sila mula sa ibang lugar. Hindi mapagsawaan ni Von ang bagong impormasyong ito kaya nagtataka siya kung anong uri ng mga lahi ang umiiral sa mundong ito. Sinimulan ni Till na alista ang lahat ng iba't ibang uri tulad ng mga elf at dwarf ngunit inabala siya ng ibang mga katulong. Itinuro nila na masyado itong komplikado para matutunan ng isang 2 taong gulang kaya humingi ng tawad si Till. Sinabi ni Von sa kanya na ayos lang yun at nagtatanong siya dahil gusto niyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya. Nagkaroon siya ng interes sa ibang bagay kaya hiniling niya kay Till na turuan siya tungkol sa mga kasangkapang mahika.
Sinimulan ni Teal sa pagpapaliwanag na, ang mga kristal ng mahika, batong hiyas, pati na rin ang ilang bato at ore ay lahat nakakapag-imbak ng mahika. Dahil dito, ang mga tao ay nakakagawa ng kagamitang mahika na may kaugnayan sa kanilang kakayahang mahika gamit ang mga ito. Ang mga katulong ay namangha na makita si Vaughn na sumisipsip ng lahat ng impormasyong ito dahil 2 taong gulang pa lamang siya. Nang sandaling yun, ang kanilang maliit na aralin ay naantala ng butler na nagngangalang Esparta. Kinikilala ni Esparta na si Vaughn ay kasalukuyang 2 taong gulang at natututo ng bomb-asa at gumawa ng mga pangunahing bilang. Subalit, hindi pa yun sapat para kay Esparta dahil gusto niyang malaman kung gaano nga ba talaga karami ang alam ni Vaughn. Tiningnan ni Vaughn ang lalaking ito at naiisip kung gaano kahusay si Esparta na isang mayordomo na tila matagal nang naglilingkod sa kanyang ama. Mukhang maaasahan ang lalaking ito ngunit hindi maiwasan ni Vaughn na isipin kung paano siya minsan nakakatakot talaga. Tahimik na sinabi ni Vaughn na hindi siya ganoon kahusay sa pagbabasa kaya gustong marinig ni Esparta ang tungkol sa kanyang kasanayan sa pagbilang. Muli, malumanay na nagsalita si Vaughn at ipinaliwanag na marunong siya ng kaunting pagdaragdag at pagbabawas. Hindi nag-aksaya ng oras si Esparta at binigyan niya ito ng mabilisang pagsubok. Tinaas niya ang ilan sa kanyang mga daliri at inutusan si Vaughn na sabihin kung ilang daliri. Hawak niya, tamang binilang ni Vaughn ang 5 sa mga ito at matiyag ang naghihintay ang lahat para marinig ang sasabihin ni Esparta. Pagkatapos ay ipinahayag ni Esparta na siya ang magiging tagapagturo ni Vaughn at labis na natakot si Vaughn. Nagsimula agad ang mga aralin ngunit sobrang hirap ng mga ito. Hindi naging maluwag si Esparta kay Vaughn ngunit salamat sa mga matitinding araling ito, natuto si Vaughn bomb-asa at sumulat sa loob lamang ng ilang linggo. Madalas magtaka si Vaughn kung ang ganitong klase ng pag-aaral ay angkop ba sa isang 2 taong gulang ngunit sa huli ay nakatulong ito sa kanya para matuto ng maraming bagay. Pagkatapos ay iginugol ni Vaughn ang susunod na 2 taon. Nag-aaral mula madaling araw hanggang gabi at kalaunan ay 4 na taong gulang na siya. Ngayon ay nakikita natin siyang nagsasanay ng paggamit ng espada kasama si Teal ngunit hindi siya makapantay dito. Si Teal ang nanalo tulad ng dati ngunit sapat na kay Vaughn ang panunukso nito sa kanya. Sinasaway siya ng ibang mga katulong habang itinuturo nilang hindi siguro pinapahalagahan ni Teal ang buhay niya para lang manukso ng ganyan kay Lord Vaughn. Iginigiit nilang parusahan siya ni Vaughn ngunit sinabi ni Vaughn na hindi niya iniisip kung paano siya tratuhin ito. Ang ibang mga katulong ay tumangging tanggapin yun dahil karaniwan ay isang seryosong krimen para sa isang taong maging napakawalang galang sa isang maharlika. Kinikilala ni Vaughn na ito ay isa lamang sa mga obligasyong mayroon siya bilang isang maharlika kaya't naghanda siyang parusahan si Teal sa kanyang kapangahasan. Sumigaw sa takot si Teal habang naghahanda siya ngunit kinadyut lang ni Vaughn ang kanyang ulo. Nagmamakaawa ang ibang mga katulong na gawin niya ang higit pa ngunit idineklara ni Vaughn na tapos na ang usapin. Hindi makapaniwala si Teal na pinatawad siya at binigyan lang siya ni Vaughn ng nakakapanatag ng ngiti. Nag-aral si Vaughn ng paggamit ng espada araw-araw at pagsapit niya ng 5 taong gulang, nakayanan niyang makipaglaban ng patas sa mas matatandang sundalong nagsasanay. Habang nakikipagsukatan si Vaughn sa isa, iniisip niya ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang mga kalaban. Karaniwan siyang nakikipaglaban sa ibang mga bata kaya't ang kanilang mga atake ay kadalasang simple lang. Ang karanasan ni Vaughn mula sa kanyang nakaraang buhay ay malaking tulong kaya't madali niyang natatalo ang mga sundalo sa pagsasanay. Matapos pabagsakin ang batang kasparang niya, sinasabi ng ibang mga nagsasanay na talagang kamangha-mangha si Lord Vaughn. Hindi sila makapaniwala na si Vaughn ay napakahusay sa espada, bukod pa sa lahat ng kanyang ibang talento, at tinatawag nila siyang isang tunay na henyo. Si Vaughn ay napakabait din dahil tinulungan niya ang bata na makatayo. Ito ay lubos na ikinahanga ng iba dahil, kasi hindi tulad ni Jard at Sesto, kinausap sila ni Vaughn sa kabila ng kanilang mas mababang katayuan. Habang nagpapahinga si Vaughn, nilapitan siya ng pangalawang commander na nagngangalang D. Tiningnan ni D ang mga kamay ni Vaughn at namangha siya dahil wala ni isang kalyo si Vaughn. Inakala niya na nagsasanay si Vaughn sa paggamit ng espada gabi-gabi kaya inaasahan niyang magaspang ang kanyang mga kamay ngunit hindi ito ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Vaughn na hindi niya masyadong masasanay ang kanyang pag-e-espada gaya ng nais niya dahil nauubos ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Dee na sobrang dami ng inaaral ni Von dahil inutusan si Sparta na pag-aralin si Von ng 3 beses na mas masipag kaysa kaninuman. Nagulat si Von dahil wala siyang ideya, pero ngayon, nauunawaan na niya ang lahat. Inakala niyang kakaiba na siya lang ang nag-aaral mula umaga hanggang gabi at ngayon alam na niya kung bakit. Ipinapalagay ni Dee na mas gugustuhin ni Von na matuto tungkol sa espada kaya sinabi niya na kung gusto niyang magsanay pa ay ipaglalaban niya ang kanyang panig. Tinawag niyang taong puro aral si Sparta at sinabi niyang ang taong yon ay masyadong nakatuon sa mga paksang akademiko. Ayaw ni Dee ng ganoon para kay Von kaya idineklara niya na dapat niyang tahakin ang landas ng espada sa halip. Ipinangako niyang ituturo kay Von ang lahat ng kanyang nalalaman upang maging pinakamagaling na eskrimador ng bansa. Ang taong ito ay labis-labis sa lahat ng kanyang sinasabi ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ang nagsasabi kay Von na seryosong-seryoso siya. Pinakalma siya ni Von sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na bagamat gusto niya ang espada, gusto rin niya ang pag-aaral. Limitado lamang ang oras sa isang araw ngunit ipinapangako ni Von na gagawin niya ang kanyang makakaya para magawa ang dalawa. Tinanggap ni Dee ang kanyang desisyon at sinabing kahit papaano ay personal niyang tuturuan si Von para sa kanyang mga aralin sa espada. Natakot si Von sa determinasyon ng taong ito kaya sinabi niya kay Dee na huwag masyadong pahirapan sa pagsasanay. Tiniyak ni Dee sa kanya na gagawin niya yun habang sinasabi niyang hindi niya nakalimutan na bata pa rin si Von. Sobrang sabik si Dee na turuan siya ng pakikipaglaban kaya may kutob si Von na magiging matindi ang pagsasanay sa espada. Nagkatotoo ang hinala ni Von dahil sa pagsasanay ni Dee, napapaiindayog si Von ng kanyang espada ng daan-daang beses. Inutusan niya si Von na gumawa ng 100 pataas na indayog at 100 paalang na indayog paulit-ulit. Ang pagsasanay ay talagang walang humpay at tila hindi na matatapos. Kalaunan, nakahanap si Von ng sandali para makabawi ng hininga, at hindi niya mapigil ang tawaging demonyo si Dee. Ngunit hindi pa tapos si Dee nang mapansin niyang wala talagang ginagawa si Von sa pahinga nito. Hindi niya ito matanggap kaya sinabi niya kay Von na magpahinga ito sa posisyong nakalupasay sa halip na gumamit ng silya. Nagiging kakaiba na si Dee kaya naisip ni Von na baka hindi naman ito demonyo at isa lang siyang hanggal. Saka naman dumating si Till para abutan ang kanyang bayani ng tuwalya. Inamin ni Von na naging mahirap ang kanyang buhay ngunit naging masaya ang bawat araw mula nang siya ay muling isilang. Habang tinitingnan niya ang mga taong nasa paligid, sinabi ni Von na nararamdaman niya ang kasiyahang hindi niya naranasan sa nakaraan niyang buhay. Hindi gustong ipagwalang bahala ni Von ang anuman dito kaya nagpasya siyang dapat niyang lubusang tamasahin ang masayang buhay na ito na mayroon siya sa mundong ito. Maya-maya, binalika ni Von ang mga nangyari hanggang sa kasalukuyan. Matapos siyang muling isilang, itinuring siyang isang henyo pagsapit ng edad 6. Araw-araw, pinagdaanan niya ang kanyang matinding pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng espada. Isang araw, nawalan pa ng lakas ang katawan ni Von habang nag-aaral, at sinabi ni Till na mukha siyang pagod na pagod. Ito ang parehong bagay araw-araw matapos araw at nagsisimula ng maging labis para sa kanya. Napagtanto ni Von na sa bilis na ito ay hindi na niya masisiyahan ang kanyang bagong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya ngayon kay Till na gusto niyang lumabas at maglaro. Nagtataka siya kung may lugar ba siyang gustong puntahan kaya pinag-isipan ito ni Von. Sa huli ay nagpasya siyang pumunta sa palengke kaya agad silang nagtungo roon. Habang naroon, iniisip ni Von kung paano hindi sila gaanong magkasundo ng kanyang mga kapatid. Silang lahat ay napakakompetitibo dahil kung sino man ang maging pinakamalakas sa kanila ang mamumuno bilang ulo ng pamilya. Alam ni Von na siya, kailangang mag-ingat dahil kung masyado siyang mamumukod bilang isang henyo, baka ipahamak siya ng mga kapatid niya. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan, alam ni Von na hindi niya matatamasa ang kanyang buhay ng payapa. Kaya naman nagpasya si Von na magpanggap na tamad para maging ordinaryong bata sa halip na isang henyo. Ngayon ay nasisiyahan si Von habang napapansin niya ang napakaraming aktibidad sa pamilihan. Ito ang pinakamalaking pamilihan sa lungsod at katabi mismo ito ng Kamara de Komersyo. Ang kumpanyang ito ay napakalaki at mayroon itong mga sangay sa buong kaharian. Noon lang ay may narinig si Von na malakas na ingay sa malayo at nakita niyang galing ito sa isang taong sumisigaw sa isang nakatali na bata.
Sinabi ng lalaki sa lahat na huwag tumitig sa kanila dahil hindi siya gumagawa ng palabas at nagulat siya nang ihanda ng mga gwardya ni Von ang kanilang sarili. Pinigilan sila ni Von at tinanong ang lalaki kung bakit nakatali ang batang kasama niya. Ipinaliwanag ng lalaki na ang batang ito ay kanyang anak at maaari siyang gumawa ng anumang nais niya sa kanya. Nagtataka si Von sa sagot na ito at ipinaliwanag ng lalaki na narito siya upang ipagbili ang kanyang anak sa pagkaalipin. Naguguluhan si Von kaya ipinaliwanag ni Till kung paano ang mga bagay dito. Matagal ng panahon, ipinagbibili ng mahihirap na pamilya ang mga anak na hindi nila kayang pakainin para sa sapilitang pagtatrabaho, upang kumita ng pera para mabuhay. Iniisip ni Von kung gaano ito kasuklam-suklam at nagtataka siya kung ano ang maaari niyang gawin. Sakto naman, may lumabas na babae mula kung saan at nagtataka siya kung si Von ang bunsong anak ni Marquise. Kinumpirma ni Till na siya nga ang batang henyo at ipinakita pa niya sa babae ang sagisag ng kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang babae dahil pinag-uusapan ng lahat si Von at malugod niya itong tinanggap sa Chamber of Commerce. Rosalie ang pangalan niya at sinabi niya na nasa loob ng lugar na iyon ang lahat ng maaaring gustuhin ni Von. Agad na itinuro ni Von ang bata at ipinaliwanag niyang ipagbibili ito bilang alipin. Gustong malaman ni Von kung magkano ito kaya tiningnan siya ni Rosalie. Nagtataka siya kung may kakayahan sa mahika ang bata kaya ipinaliwanag ng lalaki na kaya nitong gumamit ng mahika sa pagnanakaw. Hindi yun masyadong mahalaga kaya ipinaliwanag ni Rosalie na hindi sila magbabayad ng higit sa 3 malalaking pilak para sa kanya. Sa kasamaang palad, ikinagalit ito ng lalaki at ipinamalas niya ang kanyang galit sa kanyang anak. Sinabi niyang wala itong kwenta at tinawag niya ang kanyang anak na isang walang silbing pasaway. Hinihila siya ng lalaki dahil plano niya itong ibenta sa ibang tindahan ngunit huminto siya. May tinig na nagmula sa kung saan na nagsasabing bibilhin niya ang bata at laking gulat ng lahat nang makitang si Von yun. Nagulat ang lalaki nang mag-alok si Von na bilhin siya sa halagang 5 pilak at inutusan ni Von si Till na kunin ang pera. Binayaran nila ang lalaki ng 5 pilak at ang lalaki ay hindi man lang nag-atubiling iwan ang kanyang anak. Nagtataka si Von kung maayos lang ang bata ngunit hindi man lang ito nagsalita ng kahit isang salita. Kinaligan ni Von ang lubid na nakatali sa kanya at nahimasmasan ang bata mula sa pagkabigla. Ipinakilala ni Von ang kanyang sarili at ibinunyag ng bata na ang pangalan niya ay Camp Son. Masayang ipinaliwanag ni Von sa kanya na malaya na siya ngayon kaya pwede na siyang pumunta kahit saan niya gusto. Nagulat si Till dahil akala niya binili siya ni Von para maging alipin nito ngunit hindi pala iyon ang kaso. Naramdaman lang ni Von na kailangan niyang tulungan ng bata kaya iyon ang ginawa niya. Nagtataka siya kung may mapupuntahan ba si Camp Son ngunit muli itong nanahimik. Halata kay Von na wala itong mapupuntahan kaya tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa kanila. Nakita ng mga gwardya ni Von ang problema dito dahil duda silang papayagan ni Marquis ang isang batang hindi kilala sa mansyon. Iba sana kung si Von. Ibinalik siya bilang isang alipin kaya napagpasyahan ni Von na wala na siyang ibang pagpipilian. Nag-iisip siya kung ayos ba yun kay Camp Son at sinabi ni Camp Son na hindi siya tutol. Iyan ay napakagandang balita kaya sinabi ni Von na oras na para hanapan siya ng angkop na damit. Napagtanto ni Von na hindi siya ang pinakamahusay dito kaya tinanong niya si Rosalie kung tutulungan niya sila. Masaya si Rosalie na tanggapin ang kanilang negosyo ngunit una, sinabi niya na dapat nilang tapusin ang kontrata ng pagkaalipin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanilang 2 kamay at sinimulan ang proseso. Naglalagay ito ng tatak sa kanilang 2 kamay at nagsisilbi itong kontrata ng kanilang pagkaalipin. Hindi ito maaaring alisin at mananatili ang selyo hanggat hindi pinawawalang bisa ang kontrata. Sabi ni Rosalie ay hindi niya sisingilin ang bayad sa kontrata dahil ito ang una nilang pagkakataon sa pagnenegosyo kaya pinasalamatan siya ni Von. Natigilan sandali si Rosalie ngunit naaalala niyang oras na para sa trabaho. Habang tumatakbo siya upang magsimula hindi makapaniwala si Rosalie na pinasalamatan siya ng isang maharlika. Masaya si Von na maayos na ang lahat kaya dinala niya si Camp Son upang ipaayos. Maya-maya ay nakita naming mukhang ibang tao na si Camp Son habang ipinapalam niya kay Von na hinahanap siya ni Dee. Nag-alok si Von kay Camp Son ng cookie kung sasabihin niya kay Dee na wala siya rito ngunit itinuro ni Camp Son na alam na ni Dee na narito siya. Pinagpipiestahan pa rin ni Camp Son ang cookie at nagtataka si Von kung nasaan ang kanyang mga guwantes.
Ipinaliwanag ni Campson na hindi niya kailangan ang mga ito ngunit nagtataka si Von kung ayos lang ba talaga sa kanya na ipakita ang kanyang tatak ng pagkakaugnay. Hindi lang ayos kay Campson, ipinagmamalaki pa nga niya ang tatak. Idineklara niya na sumisimbolo ito sa kanyang pagkakaibigan kay Von kaya gusto niya itong ipakita. Itinuro ni Von na binili niya ang mga guwantes na yun para sa kanya kaya inihagis ni Campson ang lahat ng inilabas niya sa bintana at isinuot niya ang mga guwantes. Maya-maya ay dumating si Dee na hinahanap si Von, pero sinabi ni Campson sa kanya na wala si Von dito. Sabi ni Dee na may nakakita kay Von na pumasok sa kwartong ito ngunit sinabi ni Campson na nagkakamali lang siya. Idineklara ni Campson na hindi siya sigurado ngunit naniniwala siyang guni-guni lang yun ng tao dahil sa matinding damdamin nito para kay Von. Hindi pa tapos ang investigasyon ni Dee nang mapansin niya ang mumu ng cookie sa mukha ni Campson na wala naman kanina. Itinanggi ni Campson na naroon yun pero nakita ni Dee na pinunasan niya ang mga ito. Ayaw na ni Dee ng mga laro dahil tinukoy niya na tiyak na sinuhulan ni Von si Campson para magsinungaling. Humanga si Dee sa katapangan ni Campson na magsinungaling mismo sa harap niya kaya nagpasya siya na sanayin si Campson sa lugar ni Von. Hindi makapaniwala si Campson pero wala siyang magawa habang dinadala siya ni Dee upang simulan ang kanilang pagsasanay sa espada. Nakita ni Von na ligtas ng lumabas at kaya niya lang humingi ng tawad kay Campson sa pagpapahintulot na siya ang masisi. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na pinag-uusapan ng buong kaharian si Von. Sa wakas, nag-8 taong gulang na siya na nangangahulugang oras na para suriin ang kanyang kasanayan sa mahika. Ang lahat ng kanyang mga kapatid ay may kakayahan para sa mahika ng apoy o hangin at sigurado ang lahat na si Von ay magtataglay ng mahika ng apoy. Sabik ang lahat na makita, mga resulta ni Von at umaasa sila ng pinakamabuti para sa kanya dahil napakabait niya sa lahat. Sa kasamaang palad, ang kwentong ito ay nagkakaroon ng napakadilim na pagbabago nang marinig ni Marquis ang mga resulta ng aptitude test ni Von. Ibinunyag nito na walang kakayahan si Von sa alinman sa 4 na elemental na mahika at galit na galit si Marquis. Lalo pang lumala ang balita nang sabihin kay Marquis na ang kakayahan ni Von ay para pala sa production magic. Natakot si Von sa reaksyon ng kanyang ama at nagsimulang pumuno ang tensyon sa buong silid. Ito ang pinakamasamang posibleng kalalabasan dahil si Marquis, ipinaliwanag na ang mahika ng paggawa ay kilala bilang pinakakapaspalad sa lahat ng uri. Pinahihintulutan nito ang gumagamit na lumikha ng mga espada at kagamitan sa pamamagitan ng paghahanda ng mga materyales at paglalarawan ng resulta sa kanilang isip. Ang problema ay malaki ang kinokonsumo nitong mana at ang mga bagay na yun ay magagawa naman kahit walang mahika kaya ang mahika ng paggawa ay halos walang silbi. Bukod pa doon, nagtataka si Marquis kung paano ipagtatanggol ni Von ang mamamayan ng bansang ito gamit ang ganoong uri ng mahika. Sinabi ni Marquis na ang kanyang yumaong asawang si Mira ay isang makapangyarihang salamangkero ng apoy at ganoon din siya. Ang kanilang kapangyarihan ay naipasa sa kanilang iba pang mga anak kaya't si Marquis ay nagtataka na lamang kung paano siya at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang walang silbing asterisk production mage. Si Von ang huling anak na iniwan sa kanya ni Mira bago ito pumanaw kaya't nagngingit-ngit si Marquis. Nagkaroon siya ng nakakatakot na sandali ng pagkaunawa habang napagtanto niya na isa siyang hanggal sa pag-asa ng labis. Nagpakita si Von ng ilang napakabihirang talento sa kabila ng kanyang murang edad kaya't hinayaan ni Marquis ang kanyang sarili na isipin na si Von ay magiging higit pa sa inaasahan. Malinaw na ngayon na nagkamali siya at hindi makapaniwala si Marquis na ang kanyang angkan ay nakalikha ng ganoong kaiyahiyang kabiguan. Humawak si Marquis sa kanyang espada kaya't napagtanto ni Von kung gaano kapanganib ang sitwasyong ito. Ang kanyang ama ay ang lakas lang ng kanilang pamilya ang iniintindi kaya nagsimulang magpanik si Von dahil halata sa kanya na handa ang kanyang ama na tapusin ang kanyang buhay. Napagtanto ni Marquis kung ano ang dapat niyang gawin kaya itinaas niya ang kanyang espada sa harap ng kanyang anak. Nakapanood lang si Von nang may takot dahil wala siyang kalaban-laban at desperado siyang mag-isip ng paraan para makaalis dito. Nang bigla, bago pa siya masugad ni Marquis, humakbang si Mercia para pigilan siya. Iginigiit ni Marquis na malaman kung ano ang ibig sabihin nito kaya ipinaliwanag ni Mercia na mayroon siyang ideya. Mayroong isang liblib na nayon na nananatiling hindi maunlad dahil sa lokasyon nito ngunit bahagi pa rin ito ng kanilang nasasakupan.
May plano si Mercia para sa lugar na ito kaya iminungkahi niya na ipaubaya nila ang lugar kay Von. Alam ni Marquis ang tungkol sa walang pangalang nayong ito ngunit nagtataka siya kung bakit naisip ni Mercia na magandang ideya ito. Sinimulan ni Mercia ang kanyang paliwanag sa pagsasabing ang nayon ay may mahigit 100 residente lamang. Walang anumang espesyal na lumalabas doon ngunit ang mahiwagang yaman sa kalapit na kabundukan ay napakalakas. Ang nayong ito ay bahagi ng teritoryo na nakuha ni Marquis, nang ma-promote siya pero nakapwesto ito sa pagitan ng dalawang bansang naglalabanan. Ang teritoryong ito nila ay may isyu sa katapatan kaya malaki ang mapapakinabangan nila kung ay padadala nila si Von doon para makuha ang tiwala. Napakadelikado sa nayon dahil napapalibutan ito ng gyera at patuloy na inaatake ng mga halimaw. Imposible rin itong ipagtanggol at praktikal na napakadelikado sa buhay. Nagbabalak na rin si Marquis na wakasan ang buhay ni Von kaya naisip ni Mercia na maaari niya pa ring pakinabangan si Von sa pagpapadala sa kanya sa nayon. Gusto ni Marquis ang ideya kaya inilagay niya ang kanyang espada at ipinahayag na si Von ang magiging Panginoon ng nayon na yun. Sinasabi niya kay Mercia na mahusay ang ginawa niya dahil nakahanap siya ng magandang paggamit para sa walang silbing si Von. Lubos na nabigla si Von habang umaalis sila at humingi ng tawad si Mercia. Hindi niya matiis na makita na may masamang mangyari kay Von kaya niya ginawa ang padalos-dalos na panukala. Pinapadala si Von sa isang mapanganib na lugar kaya sinabi ni Marquis na malaya siyang kamuhian siya kung gusto niya. Itinuro ni Von na hindi siya buhay ngayon kung hindi dahil kay Mercia kaya siya ay lubos na nagpapasalamat. Mercia nangangako na gagawin niya ang lahat para matulungan siya kaya nagkamay ang dalawang magkapatid. Kinabukasan sinabi ni Till na wala siyang pakialam sa resulta ng kung anong walang kwentang pagsubok. Kahit walang mahika, si Von ay isa pa ring matalino at marangal na maharlika sa kanyang paningin. Galit na galit siya sa pagpapadala kay Von sa isang liblib na nayon at tinawag niya itong hindi katanggap-tanggap. Nagpasalamat si Von sa pag-aalala nito sa kanya ngunit sinabi niya na sa ngayon ay inaabangan niya ito. Ang isang Panginoon ng isang rural na bayan ay hindi magkakaroon ng maraming gagawin kaya inaabangan ni Von ang pagkakaroon ng mas maraming libreng oras. Kung magiging maayos ang lahat, naniniwala si Von na sa wakas ay makakapamuhay siya ng masaya at payapa. Sobra siyang positibo habang ipinapahayag na gagawin niya itong lugar na talagang gusto niyang tirahan. Sa kasamaang palad, wala nang pakialam ang hari kay Von ngayon kaya ipinapadala siya ng walang kasamang kabalyero. Ang tanging mga sasama sa kanya ay 10 adventurer na kinuha ni Mercia. Sa simula, balak lang nilang payagan siyang magdala ng mga kagamitan para sa pansamantalang tirahan, ngunit alam ni Von na magiging malala iyon para sa kanila. Sa kabutihang palad, pinigilan ng kanyang kapatid na maging ganoon ang sitwasyon kaya magpapasalamat lang siya kay Mercia. Noon din, dumating si Till para ipaalala kay Von na siya ang kanyang personal na katulong kaya sasama siya sa kanya. Bigla na lang lumitaw si Dee, at inihayag na siya ay darating din. Balak pa rin niyang turuan si Von ng lahat ng alam niya tungkol sa espada at walang makakapigil sa kanya. Ito ay isang napakabait na kilos ngunit hindi maiwasan ni Von na isipin kung paano siya sasailalim sa mas maraming pagsasanay. Doon naman ay sumunod si Esparta na nagsabing sasama siya dahil nagretiro na siya bilang isang butler. Nagpasya siyang pangasiwaan ng pag-aaral ni Von bilang libangan sa kanyang pagreretiro at hindi makapaniwala si Von na lahat ay sasama sa kanya. Habang sila ay umaalis, itinuro ni Till na may malaking ngiti si Von sa kanyang mukha. Hindi ito napansin ni Von noong una ngunit ngayon ay masasabi niya na talagang kinakabahan siya. Tungkol sa pag-alis ng mag-isa. Pagkatapos ay naisip ni Von kung bakit wala ang sagisag ng pamilya sa karwaheng ito dahil gusto ng Markisa na paalisan siya ng walang nakakaalam. Lubos na inaasahan ni Von na magiging malungkot ang pag-alis niyang ito mula sa kanyang tahanan ngunit may isang batang babae ang biglang lumitaw upang magpaalam. Lumabas na alam ng buong kaharian na aalis siya at nagtipon silang lahat upang magpaalam sa kanya. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero ni Dee na nagalit si Dee matapos marinig na palihim na pinapaalis si Von. Wala silang nagawa tungkol sa pagpapaalis sa kanya, kaya gusto ni Dee na kahit paano ay siguraduhin na ang kanyang pag-alis ay maringal. Tinukoy ni Von na walang sino man ang dapat makaalam tungkol dito ngunit walang paraan para sabihin yun kay Dee dahil sinabi ng sundalo na natutulog ito ngayon.
Hindi niya rin masabihan ng lahat na umalis kaya walang pagpipilian si Von kundi tanggapin ang magandang pamamaalam ng lahat. Bigla na lang nagulat si Von nang makita niyang hindi naman pala natutulog si Dee at pinapasigla niya ang mga tao para magpaalam. Ang pag-alis ay mas maringal kaysa sa inaasahan ni Von habang sinasabihan nila siyang mag-ingat at nagpaalam si Von sa lahat. Habang papunta sa nayon, sinubukan ni Von ang kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Nagawa niyang gawing maliit na punyal ang isang sanga at ipinaliwanag niya na ito ang tinatawag na production magic. Naisip ni Von na susubukan niya ito paminsan-minsan kung sakaling kakailanganin niya. May kakayahan siya para dito at umaasa siyang may magandang paraan para magamit ito. Matagal na rin silang naglalakbay kaya sabi ni Taz ay malapit na silang dumating sa nayon. Sinabi ni Von kay Kamson na kung hindi niya magustuhan ang nayon ay pwede siyang bumalik sa mansyon. Mayroon silang kontrata ng paglilingkod ngunit ayaw ni Von na pilitin siyang manirahan sa nayon. Sinasabi niya na kaya niyang palayain si Kamson mula sa kontrata ng pagkaalipin at sasabihan niya si Miraika na tiyakin na tratuhin siya ng maayos. Siyempre tinanggihan ni Kamson ang alok habang idinedeklara niyang napagdesisyonan na niyang iukol ang kanyang buhay kay Von. Anuman ang uri ng panganib na kanilang kaharipan, desidido si Kamson na protektahan siya. Bigla na lang huminto ang karawahe at balisang ipinaliwanag ni Arp na inaatake ang nayon. Nakita ni Dee ang mga salarin sa likod ng pag-atake at tinukoy na sila ay mga bandido o mga mersenaryong Laos. Sigurado siyang bihasa silang lumaban kaya inusisa ni Von ang sitwasyon. Ang nayon ay napapalibutan ng matayog na bakod ngunit hindi ito epektibo laban sa mga pana. Ang mga lalaking mukhang mapanganib ay sumasalakay mula sa pangunahing tarangkahan kaya napagpasyahan ni Von na kailangan panatilihin ng mga taga-nayon ang kanilang depensang parang pagong. Mayroong humigit kumulang 50 kalaban at mas kakaunti ang bilang ng grupo ni Von. Humingi ng pahintulot si DK Von na sumama sa labanan dahil kung sabay-sabay silang sisilakay, madadaig nila ang mga bandido. Hindi sumang-ayon ang mga adventurer na inupahan ni Miraika dahil sa tingin nila ay masyado itong mapanganib. Mas marami ang kalaban sa kanila ng malaki at para lang silang magtatapo ng kanilang buhay. Kinilala ni Dee ang lalaking ito bilang si Ortho na isang manlalakbay at sinabi niyang batid niya ang panganib. Alam na niyang magkakaroon sila ng ilang pagkalugi ngunit sigurado siyang maitataboy nila ang mga bandido. Itinuro ni Ortho na ang mga manlalakbay ay inupahan lamang upang bantayan si Von hanggang sa makarating sila sa nayon at hinding-hindi siya tatanggap ng misyon na maglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga kasamahan. Hindi umurong si Dee habang ipinapaliwanag niya na ang nayong ito ang unang teritoryo ni Von. Ang mga taga-nayon ang kanyang unang mamamayan kaya dapat nilang hugutin ang kanilang mga espada upang protektahan sila mula sa panganib. Hinangaan ni Ortho ang kanyang kabayanihan ngunit ipinaliwanag niyang wala itong kinalaman sa mga manlalakbay na tulad nila. Galit na galit si Dee pero alam niyang hindi niya sila mapipilit lumaban. Sa halip, hiniling lang niya sa kanila na kahit papaano ay protektahan si Von at sinabi niyang maaari silang tumakas kung lumala ang sitwasyon. Pumayag si Ortho na gawin ito ngunit si Esparta naman ngayon ang tumutol. Kung mawala ang buhay ni Dee sa labanan, ang mga taga-baryo ay mawawala ng kinabukasan kahit pa sila ang makakuha ng kontrol. Sinabi niyang hindi nila maaaring ipagsapalaran yun kaya tanging naisip na lang ni Dee kung ano ang tingin ni Esparta na dapat nilang gawin. Pinapaalalahanan ni Esparta ang lahat na habang siya ay nagsilbi bilang isang simpleng mayordomo sa mansyon, isa pa rin siyang elemental mage. Tiniyak niya sa kanila na maaasahan nila ang husay niya sa labanan ngunit nahihirapan ang mga adventurer na maniwala na marunong lumaban ang taong ito. Direktang ipinaliwanag ni Esparta ang kanyang plano sa pagsasabing gagawa muna siya ng pader na pananggalang. Ito ay magsisilbing panangga kaya hiniling niya sa mga adventurer na magpakawala ng mga atake mula sa malayo sa likod nito. Kapag nakatutok na ang kalaban sa mga umaatake mula sa malayo, sisilaki sina Dee at ang kanyang mga tauhan mula sa gilid. Mas marami ang kanilang kalaban ngunit mapapabuti ng sunod-sunod na sorpresang pag-atake ang kanilang pagkakataong manalo. Nagtataka si Von kung talagang planong manatili ni Esparta sa likod at lumaban. Kaya ibinunyag ni Esparta na ito ang palagi niyang plano. Kung hindi siya gaganap bilang Pain at patuloy na aatake mula sa likod ng pader, kung gayon sina Dee at ang kanyang mga tauhan ay mamamatay ng walang kabuluhan. Tutul pa rin si Von dahil sigurado siyang mawawala ng buhay si Esparta sa labanan,
ngunit hindi natinag si Esparta. Ipinahayag niya na ito na ang huling pagkakataon upang ipakita ang lakas ng kanyang katandaan at nagsumamo siya kay Von na payagan siya sa makasariling kahilingang ito. Hinahangaan ni Von ang kanyang determinasyon ngunit itinuro niya na malaki na ang naiambag ni Esparta sa kanyang pamilya. Tumanggi si Von na matapos ang kanyang buhay sa isang lugar na tulad nito. At sinasabi niya rin ang pareho para kina Di at sa kanyang mga tauhan. Kung mawawala sa kanila ang kanilang bihasang estratehista na si Esparta at ang kanilang pinakamahusay na mandirigma na si Di, imposibleng mapaunlad nila ang lupaing ito. Kung mabibigo si Von sa misyong ito, sigurado siyang wawakasan ng kanyang ama ang kanyang buhay. Hindi papayagan ni Von na mangyari ang alinman sa mga ito kaya ipinahayag niya na siya ang gaganap bilang Pain. Nagulat ang lahat sa kanyang desisyon, ngunit agad itong tinanggihan. Mas gugustuhin niyang siya mismo ang gumawa nito at sinabi rin ni Camp Senador ang parehong bagay. Pinahahalagahan ni Von ang kanilang ginagawa ngunit napakahalaga ni Till sa kanya. At ayaw niyang makitang mawakas ang buhay nito. Ganito rin ang kaso kay Camp Senador lalo na't dapat ay malaya na siya ngayon at nagtatamasa ng kanyang buhay. Nakapagpasya na si Von kaya idineklara niyang sasakay siya sa karawahe papunta sa labanan at susugod ng harapan. Sa ganoong paraan, ang natitirang bahagi ng kanilang grupo ay makakasugod mula sa malayo sa magkabilang panig. Sinubukan ni Di na pigilan siya muli ngunit may ipinaalala si Von sa kanya. Araw-araw silang nag-ensayo sa espada kaya hindi siya madaling mawawalan ng buhay. Sinabi ni Von na kahit pamawalan siya ng buhay dito, wala siyang maiisip na mas mahusay na wakas para sa isang Panginoon kaysa ang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Ang talumpati ni Von ay lubhang nakaka-inspire at si Ortho ay lubos na nagulat sa pagpupursige ni Von. Kinaiinisan ni Ortho ang ideya ng pagbabantay sa isang maharlika nang una niyang marinig ang tungkol sa misyon dahil naniniwala siyang walang mabubuting tao sa hanay ng mga nakakataas na maharlika. Nakasisiguro siyang minamaliit ng lahat ng ito ang mga adventurer at karaniwang tao kaya wala sa kanila ang karapat-dapat protektahan. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyon ay dahil gusto niyang patuloy na makakuha ng matataas na bayad na trabaho mula sa guild kaya wala siyang pagpipilian. Nagulat si Ortho nang dumating si Von upang salubungin ang mga adventurer nang marinig niya na sila ang siyang magbabantay sa kanya. Magalang na nagpakilala si Von at pinasalamatan sila sa kanilang serbisyo. Itinuro ng ibang mga adventurer kung gaano kamali si Ortho nang sabihin niyang walang mabuting maharlika dahil si Von ay malinaw na isang magalang na binata. Matapos umalis si Von, nakahinga ng maluwag ang ibang mga adventurer nang makita nilang isang ordinaryong bata ang kanilang babantayan. Kahit si Ortho ay kinailangan pang umamin na mali siya nang matanto niyang hindi lahat ng maharlika ay magkakapareho. Mabuting bata si Von at ang makita kung gaano siya determinado na protektahan ang kanyang nayon ay nagpabago sa isip ni Ortho. Umusad si Ortho at sinabing sa pagkakataong ito ay ipagkakatiwala niya ang kanilang buhay kay Von. Sinusubukan siyang pigilan ni Von ngunit inistorbo siya ni Ortho. Hindi maaaring baliwalain ang isang bata na nagsasabing handa siyang isugal ang kanyang buhay, at hindi mahaharap ni Ortho ang kanyang mga kasama kung wala siyang gagawin. Magkapareho ng iniisip ang kanyang mga kasama habang napagtatanto nila kung gaano sila kamali noon. Dati nilang kinukutya ang ideya na ang isang dugong bughaw ay may determinasyon dahil ang mga dugong bughaw na nakilala nila hanggang ngayon ay pawang salita lamang. Si Von naman ay handang isugal ang kanyang buhay at lahat ay na-inspire. Walang kamalay-malay si Von na may ganitong epekto siya kina Pluriel at sa iba pa at Pluriel ay natawa lang dahil naglaan pa si Von ng oras para sa uluhin ang pangalan ng mga adventurer na tulad nila. Ang mga ganitong bagay na ginagawa ni Von ang nagpaparamdam sa kanila na kaya nilang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya. Si Di naman ang sumunod na lumapit habang ipinapahayag na siya at ang kanyang mga tauhan ay mararangal na kabalyero na naglilingkod sa maharlikang pamilya. Ang pagpoprotekta kay Von dito at ngayon ay nangangahulugang pagtatanggol sa kinabukasan ng kanilang angkan. Nakisali si Esparta sa pagsasabing hindi niya mas asang-ayunan ang paggamit ni Von ng ganoong iresponsableng estratehiya. Lalaban siya kasama ng iba ngunit kapag natapos na ang laban sa kaaway ay kailangan niyang turuan. Von ang responsibilidad na kanyang pinapasan bilang isang potensyal na tagapagmana ng pamilya ng hari. Sumama si Esparta kina Di at Ortho sa hanay ng labanan at sinabi na babaguhin niya ang kanyang estratehiya.
Una, gagawa siya ng pader na pananggalang at magpapakawala ng mga atake mula sa malayo. Pagkatapos, sasakupin ng mga tauhan ni Dee ang kaliwang panig habang ang grupo ni Ortho ay sisilakay sa kanya mula sa kanan. Handa na ang lahat kaya agad na ginawa ni Esparta ang pader. Nabuo ito sa isang iglap at sinabi ng mga adventurer na hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang matandang mayordomo bilang isang salamangkero. Humahanga pa rin sila kay Von at sinabi pa nga ni Ortho na tatanggapin niya ito. Pagiging hari. Samantala, hindi pa napansin ng mga bandido ang dambuhalang pader na itinayo ni Esparta sa likod nila. Lubos silang nakatuon sa pagsakop sa nayon at sigurado silang magiging madali lang ito. Hindi ito ang nangyari gayunpaman dahil nagsimulang umulan ng mga palaso sa kanila at ilan sa mga bandido ang nataman. Sa wakas napansin nila na ang mga palaso ay nagmumula sa likod ng pader kaya idineklara ng kanilang pinuno na aatakihin nila kung anuman ang nasa likod nito. Sumugod ang mga bandido ngunit lumitaw si Dee at nagsimulang bawasan ang kanilang bilang. Tumakbo siya sa kanilang grupo na may di kapani-pani walang lakas at pinabagsak ang ilan sa kanila sa kanyang talam. Kasama niya si Ortho at sinabi ni Dee na lahat ay ayon sa plano. Nahulog ang kalaban sa kanilang pain at nagawa nilang sorpresahin sila mula sa magkabilang panig. Umiinit na talaga ang labanan kaya sinabi ni Ortho sa kanyang mga tauhan na huwag magpatalo sa mga kabalyero. Sumugod ang mga kabalyero at mga adventurer mula sa magkabilang panig kaya napagtanto ng mga bandido na sila ay napapalibutan. May kalamangan pa rin sa bilang ang mga bandido ngunit binawi ito ng ating mga bayani sa pamamagitan ng purong kasanayan. Sinabi ng nakakapanindig balahibong malakas na si Dee sa kanyang mga kalaban na humakbang pasulong kung nais nilang mapahamak kaya nagsimulang tumakbo palayo sa kanya ang mga bandido. Sa sandaling yun, sumugod ang pinuno ng bandido patungo sa pader at napagtanto ni Ortho na ang mga tao sa kabilang panig ang kanyang pinupuntirya. Desperadong sumigaw si Ortho para may pumihil sa kanya ngunit huli na ang lahat. Nakalusot na ang pinuno ng bandido sa pader kung saan niya natagpuan ang isang walang kalaban-labang plural. Naghahanda siyang saktan ng matindi ang plural, ngunit nagawa ni Von na makuha ang kanyang pansin. Gumawa ng paraan si Von upang makapunta sa likuran ng lalaki at pinabagsak niya ito gamit ang kanyang talam. Sinundan ni Camson ang pag-atake ni Von at tuluyang inalis ang banta ng pinuno ng bandido. Hindi pa tapos ang labanan bagaman, dahil sinasabi ni Von na malaki ang posibilidad na ang tatutok ang kalaban sa kanilang posisyon. Sinabi niya sa lahat na ituon ang pansin sa nasa harap nila at nagtataka lang si Plurio kung paano naging ganito kakalma si Von. Natapos ang labanan makalipas ang ilang sandali at sinuri ni Ortho ang sitwasyon. Nagkaroon ng matinding pagkalugi ang kalaban habang walang nasawi kina Von at sa kanyang grupo. Ito ang pinakamabuting posibleng resulta at ito ay isang kumpletong tagumpay. Kapag natanggap na ni Ortho ang bayad, makukumpleto ang kanilang misyon at maaari na silang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Ortho na naging interesado siya sa potensyal ni Von. Alam niya na hindi malaki ang kikitain dito pero iniisip niya kung ano ang tingin ng kanyang grupo sa pananatili sa baryong ito ng ilang panahon. Mas gugustuhin ng ilan sa mga adventurer na pumunta sa ibang misyon kaya umalis sila, pero naiwan sina Ortho at ang kanyang mga tauhan. Si Plurio ay partikular na interesado sa pananatili dahil iniligtas ni Von ang kanyang buhay at nais niyang suklian ang kabutihan nito. Talagang humanga ang iba sa tikas ni Von sa larangan ng digmaan at hindi sila makapaniwala na 10 taong gulang pa lang siya. Mas mabait din siya kaysa sa sinumang maharlika na nakilala nila. Kaya sabik silang lahat na makita kung ano ang kahihinatnan ng baryong ito sa ilalim ng pamumuno ni Von. Nagtataka si Ortho kung handa na silang lahat na manatili dito para tulungan si Von at lahat sila ay sumasang-ayon. Samantala, sinasabihan niya si Goldswan dahil sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib. Galit na galit siya at hinihingi niya na hayaan siyang manganib ang buhay muna sa susunod. Dumating si Dee upang batiin si Von sa isang trabahong mahusay na natapos at sinabi rin ni Von ang pareho pabalik sa komandante. Para naman kay Esparta, nararamdaman niya na nagkumpulan ang mga taga-baryo malapit sa pasukan. Naaalala ni Von na ito ang unang beses nila rito kaya naghahanda siyang salubungin ang lahat. Sa loob ng nayon, napansin ni Tal na mas maluwag ang lugar na ito kaysa sa kanyang naisip. Ipinakilala ni Von ang sarili kay Punong Ronda at pinasalamatan siya ni Ronda sa pagligtas sa kanilang nayon.
Sa kasamaang palad, nangyari na ang mga pag-ataking ito dati at inatake na sila ng maraming beses ngayong taon pa lang. Nagtataka lang si Von kung bakit ang nayong ito ang pinupuntirya kaya ipinaliwanag ni Rhonda ang kanilang nakaraan. Noong bahagi pa sila ng Ferdinando County, nagpapatrolya ang mga kabalyero sa lugar para protektahan sila. Sa kasamaang palad, nawala ang lahat ng iyon nang maging bahagi ang nayon ng teritoryo na kontrolado ng ama ni Von. Humihingi lang ng paumanhin si Von sa kanila habang ipinapaliwanag niya na hindi pa nabibigyan ng impormasyon ang kanyang ama tungkol sa ang kalagayan ng mas maliliit na nayon pa. Si Rhonda ay natatakot sa pahayag na ito dahil ipinapalabas nito na ang mas maliliit na nayon ay hindi karapat-dapat protektahan. Halos wala silang binabayarang buwis kaya kinatatakutan niya na yon ang dahilan kung bakit hindi pinapansin ng hari ang mga ito. Sinusubukan ni Von na pakalmayin sila sa pagsasabing ang pagrereklamo tungkol sa kalagayan ng kaharian ay walang maidudulot na mabuti kundi lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Ayaw marinig ng mga taga-nayon ang ganoong klaseng usapan mula sa isang maharlika dahil imposibleng maintindihan niya kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa kanila. Sinusubukan ulit ni Von na pakalmayin sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang pangunahing niyang alalahanin ay ang kinabukasan nito. Baryo, inamin niya na may mga pagkukulang ang mga maharlika at sila ang may pananagutan sa pagpapasa ng mga batas na hindi nakikinabang sa maliliit na baryo. Sa kasamaang palad, wala silang magawa tungkol doon sa ngayon kaya sinabi ni Von na dapat silang mag-focus sa pag-iisip ng mga paraan upang protektahan ang baryong ito. Napag-isipan na ito ni Von at nakabuo siya ng 3 hakbang na maaari nilang gawin. Una, sinabi ni Von na kailangan nilang gumawa ng isang bagay na napakahalaga na hindi kayang baliwalain ng kaharian ang baryong ito. Pagkatapos, kailangan nilang regular na kumita ng sapat na pera upang umupa ng mga mersenaryo. Panghuli, kailangan nilang pagandahin at paunlarin ang baryo mismo. Ang mga taga-nayon ay nagsasabing nakaisip na sila ng mga ganoong ideya noon ngunit laging mas madaling sabihin kaysa gawin. Kinikilala ni Von na mahirap nga ito noon ngunit idineklara niya na magiging iba na ang mga bagay-bagay ngayon dahil dumating na ang kanilang bagong Panginoon. Ang nayong ito ang tanging pinapahalagahan niya ngayon kaya gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang ipagtanggol at paunlarin ito. Ang kanyang mga nakakaganyak na salita ay walang epekto sa mga taga-nayon kaya ramdam ni Von na hindi pa nila siya pinagkakatiwalaan. Sa sandaling yun, ipinakilala ni Esparta ang kanyang sarili at ipinaliwanag na nagsilbi siya sa hari bilang kanyang punong mayordomo sa loob ng maraming taon. Siya ay nagpapatunay kay Von sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ipinagkatiwala sa kanya ang lupa sa edad na 8 matapos siyang ituring na isang henyo. Sumunod ay nagpakilala si Dee sa pagsasabing siya ang ikalawang commander ng mga kabalyero ng hari at namagitan din siya para kay Von. Gulat na gulat ang mga taga-baryo dahil ang punong butler ng hari at ang ikalawang commander ay dumating sa kanilang baryo. Malinaw na napakahalaga nilang mga tao kaya nagtataka lang sila kung ano ang ginagawa nila rito. Nagtatanong si Vonda kung ang pagiging henyo ni Von ay nangangahulugang kaya niyang gumamit ng elemental na mahika kaya inihayag ni Von na kaya niya. Sabi niya na pangproduksyon na mahika lang yun kaya hindi sila dapat umasa ng sobra sa kanya sa labanan. Malinaw na nadismaya ang mga taga-nayon nang marinig ito ngunit sinabi ni Von na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang mga kapangyarihan. Noon din, isa sa mga taga-nayon ang nagbanggit ng problema sa buwis. Sa ngayon, napakahirap para sa kanila ang magbigay ng 30% ng kanilang ani at nagdudulot ito ng masamang epekto sa nayon. Agad itong inaksyonan ni Von dahil sinabi niya na maaari nilang ibaba ito sa 10% pansamantala. Marami siyang plano para sa nayong ito kaya mahalagang masiguro muna ang isang matatag na pamumuhay. Nagulat ang mga taga-nayon nang marinig na ibababa ang buwis at malaking ginhawa ito para sa kanila. Ipinahayag ni Von na oras na upang magsimula at sisimulan nila sa pagpapalakas ng mga pader ng depensa ng nayon. Nagtataka siya kung matibay ba at nagtatagal ang pader ng Salamanca sa lupa ni Esparta ngunit sa kasamaang palad ay hindi. Pinapanatili nito ang integridad nito habang aktibo ngunit kapag nawala ang mana ay nagiging isang simpleng banteng lamang ito ng lupa. Natukoy ni Von na kailangan nilang palitan ang pader ng isang bagay na mas matibay ngunit kailangan nila ng pansamantalang panangga. Pansamantala lamang ito kaya hiniling niya kay Esparta na lumikha ng pader ng lupa para sa kanila. Ginawa agad ito ni Esparta at namangha ang lahat ng mga taga-nayon sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan.
Nais din ni Von na magtayo ng kanal para pabagalin ang sinumang manghihimasok kaya sinabihan siya ni Dee na ipaubaya ang trabaho sa mga kabalyero. Nakukuha na talaga ni Von ang atensyon ng mga taga-nayon ngayon kaya sinabi niya sa kanila na napakahalaga ng kooperasyon ng bawat isa ngayon. Kung magkakaisa silang lahat, ang nayon na ito ay maaaring muling isilang ng mas matibay pa kaysa dati. Maya-maya, nagtataka si Till kung ano ang ginagawa ni Von sa kagubatan. Ipinaliwanag niya na iniisip niyang subukan ang kanyang mahika ng produksyon kaya nagtipon siya ng isang bante ng kahoy. Habang sinusubukan niya ang kanyang mahika, napansin ni Von na nakakaramdam siya ng init na unti-unting lumalaki sa hukay ng kanyang tiyan. Pinagdaanan ni Von ang proseso ng paggamit ng mahika sa produksyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang sarili na tumuon sa pagkontrol ng kanyang mana. Kapag narating na ng mana ang kanyang mga daliri, dapat niyang maramdaman ang bawat hibla ng kahoy. Pagkatapos, pagpapaikutin niya ang mga ito para maging mas matibay tulad ng pinulupot na sinulid bago pa niya higpitan pa ang paghabi ng mga hibla upang makabuo ng isang bloke ng kahoy. Ang proseso ay lubos na matagumpay dahil nabuo ni Von ang bloke, ngunit ang iba ay nagtataka lamang kung ano ito. Ipinaliwanag ni Von na ito ay isang fiber block at inihambing niya ito sa kung paano ginagawa ang microfiber. Sa kasamaang palad, sa dati niyang mundo lang umiiral ang microfiber kaya walang ideya ang iba kung ano ang pinag-uusapan niya. Maya-maya, dumating si Ortho na naglalakad at nagulat siya nang makita niya ang ginagawa ni Von. Ipinaliwanag ni Till na ginawa ni Von ang mga bloke na ito at hindi maiwasang mapansin ng mga adventurer kung gaano karami ang mga ito. Hinawakan ni Ortho ang isa sa mga ito at napansin niyang mas magaan at mas matigas ang mga ito kaysa sa inaasahan niya. Binigyan siya ni Von ng pahintulot na hatiin ng isa, pero nalaman ni Ortho na hindi niya ito mabakas kahit gamit ang kanyang talam. Sabi ni Ortho, inihampas niya ito ng sapat na lakas upang makatago sa bato pero ang bloke na ito ni Von. Ang nilikha ay hindi kapani-paniwalang matibay. Wala ni isa sa kanila ang nakakita ng anumang katulad nito dati at silang lahat ay nagtataka kung ito nga ba ay gawa lang sa kahoy. Si Von ay nalulugod sa kanyang nilikha at napagpasyahan niya na ang mga bloke na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang ng hindi inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtataka si Till kung naubos na ba ang mana ni Von dahil gumagawa siya ng lahat ng uri ng armas at kagamitan. Sinabi ni Von na maayos lang ang kanyang pakiramdam at hindi niya maintindihan kung bakit may masamang reputasyon ang mahika ng paggawa. Narinig niya na ang pagkonsumo ng mana ng mahika ng paggawa ay talagang matindi. Di umano'y labis itong kumukonsumo ng mana kaya halos imposibleng para sa karamihan ng tao na gumawa kahit isa lang. Hindi pa alam ni Von ang buong kakayahan ng kanyang kapangyarihan ngunit ang alam niya ay madali siyang makakagawa ng mga armas. Nagustuhan talaga ni Camson ang espadang kakagawa lang ni Von kaya sinabi ni Von na sa kanya na yon. Nangako si Camson na pahahalagahan niya ito habang buhay at sabik naman si Till na makita kung ano ang ibibigay sa kanya ni Von. Inabot ni Von sa kanya ang isang palakol ngunit hindi siya gaanong natuwa rito. Nagtaka si Von kung may mali ba rito kaya sinabi ni Till na natahimik lang siya dahil nabighani siya sa ganda ng armas. Nararamdaman ni Von na hindi niya ito gusto kaya naisipan niyang gawan siya ng magandang palamuti. Mamaya, ng gabing yun, iniisip ni Von kung gaano kasakit ang kanyang katawan mula sa lahat ng paglalakbay. Halos wala silang pahinga ngunit pinakamasama sa lahat, hindi pa nakapaligo si Von. Sigurado si Von na pagod din ng iba dahil nagkakamping lang sila sa buong panahong ito. Hindi sila maaaring patuloy na mamuhay ng ganito kaya nagpasya si Von na kailangan nilang tiyakin ang kanilang mga pangunahing pangangailangan bago palakasin ang depensa ng nayon. Iniisip ni Von kung ano ang pinakamagandang gawin muna at napagpasyahan niya na dapat silang gumawa ng bahay. Kinabukasan, nagtataka si Rhonda kung ano ang ginagawa ng ating mga bayani kaya inihayag ni Von na sila ay nagtatayo. Isang tahanan para sa kanilang sarili. Ang lugar na ito ay dating isang pampublikong liwasan ngunit matagal na itong hindi nagamit. Maraming espasyo kaya sinabi ni Rhonda na ito ang perpektong lugar para sa mansyon ni Von. Handa na si Von kaya't napagpasyahan niya na oras na upang malaman kung kaya niyang gumawa ng isang bagay na kasing laki ng isang bahay. Pinagsama-sama ni Von ang lahat ng kanyang pokus at napagpasyahan na dapat siyang magsimula sa 4 na haligi na ilalagay sa bawat sulok. Ang mga haligi ay nangangailangan ng pinong kawad upang lumalim sa lupa para magkaroon sila ng matibay na pundasyon.
Pagkatapos niyan ay ang mga sahig at mga dingding para icon ekta ang mga haligi. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng yun, tinapos ni Von ang kanyang bahay gamit ang bubong. Idineklara ni Von na tapos na siya at lahat ay lubos na hindi makapaniwala. Nagsimulang magtipon ng mga taga-nayon at nagtataka ang mga adventurer kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Till na kakagawa lang ni Von ng bahay para tirhan nila ngunit hindi sila makapaniwala na nagawa niya ito sa ganoong kaikling panahon. Hindi may pinta ang galak ng mga kabalyero at adventurer sa kanilang bagong tahanan at bawat isa ay nakatingin ng maigi habang tuluyang hamupa ang alikabok. Nagduda si Von sa kanyang sarili noong una dahil sinabi ng lahat sa kanya na walang silbi ang production magic ngunit napagtanto niya ngayon na ang kanyang mahika ay talagang napakakapaki-pakinabang. Tiningnan ni Von ang magandang tahanan na nilikha niya para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan at hindi niya maiwasang isipin kung napalaki niya ito ng kaunti. Walang makapaniwala na nakagawa si Von ng dambuhalang bahay ng napakabilis at tinukoy nila na ang kanyang salamangka sa produksyon ay mas akma para sa pamamahala sa isang teritoryo kaysa sa salamangka ng elemento. Sumasang-ayon si Von na ito ay isang kawili-wiling kasanayan ngunit naniniwala pa rin siya na ang salamangka para sa opensa ay pinakamainam pa rin para sa pagprotekta sa mga tao. Sigurado siya na mas makakaramdam ng kaligtasan ang mga tao na nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng isang makapangyarihang Panginoon ngunit siniguro sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang sitwasyon. Sabi ni Esparta na magiging tama siya sa panahon ng digmaan ngunit ang hinahanap ng mga tao ay simpleng isang Panginoon lamang na magpapabuti sa kanilang buhay. Sa ganitong paraan sinabi ni Esparta na walang mas angkop kaysa kay Von. Ang ginawa lang ni Von ay hindi kapanipaniwala at natukoy ni Ortho na ang kapangyarihan ni Von ay higit na lumalagpas sa kakayahan ng mga ordinaryong gumagamit ng mahika sa produksyon. Hindi pa tapos si Von habang sinabi niya na kung dadalhan nila siya ng tabla, kaya niyang gumawa ng mga bahay para sa lahat. Lahat ay napatulala ng marinig ito kaya sinabihan ni Ortho at di ang kanilang mga tauhan na magmadali at kumuha ng mga materyales. Gusto rin ng mga taga-nayon ng mga bahay at mabilis na napagtanto ni Von na hindi niya alam kung ano ang pinasukan niya. Gayunpaman, napakasama ng kalagayan ng kanilang mga tahanan kaya nagpasya si Von na simulan ng radikal na pagbabago sa pamumuhay ng mga tao sa nayon. Sumang-ayon si Von na gawa ng bawat isa ng tahanan kaya sila ay nagdiwang. Natapos ni Von ang paggawa ng maraming bahay at humanga ang lahat sa kanyang malaking kapasidad ng mana. Napaka-impresibo rin ang kanyang malawak na kaalaman sa pagtatayo ng isang kapitbahayan at ipinaliwanag ni Von na ito ay tinatawag na grid plan. Mayroon itong blok ng 4 na bahay bilang pangunahing unit at malalaking kalye ang dumadaan sa pagitan ng mga blok. Sabi ni Von na ang mga tahanang ito ay sapat na sa ngayon ngunit kapag nakakuha na sila ng maraming bato, muling itatayo niya ang bawat tahanan upang mas angkop sa mga nakatira rito. Nagpatayo rin si Von ng paliguan katabi ng kanyang mansyon dahil lang gusto niyang maligo. Pinili niya ang simpleng disenyo para sa bathtub at ginamit ni Plariel ang kanyang mahika ng tubig upang punuin ang tub. Nang gabing yun, pagkatapos maligo, sa wakas ay nakatulog si Von sa isang maganda at komportableng kama. Kinabukasan, sinabihan si Von na dahil sa mga gabi, mayroon na silang trintsura sa paligid ng nayon. Lubos na natuwa si Von dito ngunit mas mainam sana para sa kanilang depensa kung pupunuin ito ng tubig at gagawing moat. Bukod pa riyan, kailangan nila ng tubig para inumin at para gamitin sa paliguan. Dahil dito, nagiging malinaw kung ano ang kanilang susunod na gawain kaya ipinahayag ni Von na panahon na para humanap ng pinagmumulan ng tubig. Agad nilang inilihis ang daloy ng tubig mula sa kalapit na ilog sa tulong ng malakas na kapangyarihan ni Esparta. Agad siyang hamukay ng kanal na ilang metro ang haba habang pinahaba naman ito ni Nadi at ng iba pa ng mano-mano. Sumunod si Von upang patibayin ang ilalim at mga gilid ng kanal. Malayo ang pagitan ng ilog at ng nayon kaya sinabi ni Till na sadyang malaki ang proyektong ito. Ngunit hindi ito maiiwasan dahil itinuro ni Von na kailangan ng mga tao ang tubig. Mahirap ang trabaho ngunit medyo masaya ang pagtutulungan ng lahat para sa iisang layunin. Dagdag pa, kapag bumuti na ang mga kondisyon at mas naging tiyak para sa mga tao, magiging mas madali para sa mga mangangalakal na bumisita. Ito ang magiging mahalaga dahil ito lang ang paraan para mabuhay si Von ng kanyang maluwag na pamumuhay sa hinaharap.
Tinukoy ni Von na aabuti ng kahit isang linggo ang trabahong ito ngunit nagulat siya nang itinuro ng mga manggagawa na kitang-kita na nila ang nayon mula sa kinatatayuan nila. Nagpasya si Von na magpahinga na muna sa ngayon ngunit sinabi ni Dee na aabuti nila ang nayon sa loob ng ilang oras kung magpapatuloy sila. Sabik si Dee na magpatuloy sa pagtatrabaho ngunit itinuro ni Von na handa nang manghina ang iba. Para kay Dee, ito ay isang bagong uri ng pagsasanay ngunit batid niyang hindi siya maaaring samobra. Kinabukasan, ipinahayag ni Von sa lahat na natapos na nila sa wakas ang kanal upang dalhin ang tubig sa nayon. Pinasalamatan niya ang lahat para sa kanilang pagsisikap at sinabihan niya si Esparta na buksan ang tarangkahan ng tubig. Damaloy ang tubig papasok at namangha ang lahat ng mga taga-nayon. Tapos na ang bambang sa paligid ng nayon at ngayon, talagang magiging mahirap para sa mga bandido na lusubin ang pader ng nayon. Nababahala si Von na baka umapaw ang bambang kapag umulan kaya pinag-iisipan niya kung dapat din siyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon. Iniisip ni Esparta na magandang ideya ito dahil ang lawa na yun ay maaaring gamitin bilang isang imbakan ng tubig na magiging kapaki-pakinabang sa panahon ng tagtuyot. Sunod na ginawa yun ni Von at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na napakaraming nangyayari. Ang nayon na dati walang daluyan ng tubig ngayon ay may lawa na gagamiting imbakan ng tubig. Salamat kay Von, hindi na kailangan pang maglakad ng malayo ang mga taga-nayon patungo sa ilog araw-araw para lang kumuha ng tubig. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya ngunit sinabi ni Von na hindi na kailangan. Masaya siya na ang lahat ay may access na sa tubig ngayon dahil mas magiging madali ang buhay para sa buong nayon. Nang gabing yun nakita namin na isang babae na tinatawag na Lady Art ay naglalakbay kasama ang isang nagngangalang Panamera. Sabi ni Panamera na malayo pa ang kanilang lalakbayin sa isang liblib na nayon kaya sinabihan niya si Art na magpahinga. Kinabukasan, natapos ni Von ang paggawa ng isang dambuhalang pader na pananggol na tinawag na rampart. Dati pader lang na gawa sa lupa ang pader ng nayon, ngunit ngayon isa na itong kahanga-hangang istruktura. Ang mga pader na ganito ay may malapad na itaas para ang mga gwardya ay makapagpatrolya sa ibabaw nito. Talagang tuwang-tuwa ang lahat dito dahil sa isang pader na ganito katatag, makapagpapahinga ng mapayapa ang mga taga-nayon kahit na lumusab ang mga bandido. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Von na hindi pa siya nasisiyahan dito dahil gusto niyang upang mas maging ligtas pa ang mga taga-nayon. Sinubukan ni Von gumawa ng ilang pangunahing pana at lahat ay namangha nang matapos niya. Sabi nila, hindi ito pangunahin o simple kundi napakaganda at nakamamangha. Naglagay pa si Von ng mga kalasag sa harap ng mga ito upang ang mga gwardya ay makapagpapana habang protektado mula sa atake ng kalaban. Napakakahanga-hanga talaga ito at malinaw na ngayon na si Von ay makakagawa ng lahat ng uri ng bagay gamit ang kanyang mahika ng produksyon. Ang kanilang nayon ay medyo maliit ngunit natutuwa si Von dahil nagsisimula na itong magmukhang isang syudad kuta. Sumasang-ayon ang lahat at sinasabi nilang hinding-hindi ito masakop ng simpleng tulisan gaano man sila kahirap. Subukan. Sigurado si Dee na kung alam lang ng hari ang kayang gawin ni Von sa kapangyarihang ito ay ginawa na niya itong pinuno ng sambahayan sa halip na pilitin siyang manirahan sa liblib na baryong ito. Akala ng hari mahina si Von ngunit sa isang tingin pa lang sa nagawa niya sa baryong ito, maliwanag na sapat ang kanyang kapangyarihan para sa labanan. Mangangatwiran si Dee na mas malakas si Von kaysa kahit sino ngunit naniniwala si Esparta na ang kanyang kapangyarihan ay pinakamabuti para sa proteksyon. Nagsimulang magtalo ang dalawa ngunit pinakalma sila ni Von. Sabi niya hindi sila dapat mainis sa kanilang sitwasyon. Kailangan nilang pagtiyagaan at lumaban gamit ang anumang meron sila. Kumulo ang sikmura ni Jessa at Von kaya nilutuan sila ni Talon ng pagkain. Hindi ito naging madali dahil kapos sila sa sangkap. Sabi ni Esparta, mahalaga ang pagtatanggol sa nayon ngunit kailangan nilang gawin ang isang bagay tungkol sa regular na kita nito. Ang nayong ito ay walang koneksyon bukod sa iilang mga ngalakal na dumarating dito minsan sa isang buwan. Hindi iniisip ni Von na ito ay kailangan pang bigyan ng prioridad dahil ang mga pananim ng nayon ay nakakapagbigay ng sapat na pagkain para sa nayon. Ngunit, itinuro ni Esparta na wala silang sangkap para gawin ang paborito ni Von. Matatamis na inihurnong panghimagas at lubos na nagbago ang isip ni Von. Napakakatakot para sa kanya ang hindi magkaroon ng mga matatamis na yun kaya idineklara ni Von na oras na para makaisip ng isang bagay na pwedeng ibenta ng baryong ito.
Naisip ni Kamson na dapat ibenta ang mga blok ng kahoy na kayang gawin ni Von ngunit tinanggihan ni Von ang ideya. Hindi gagana ang pagbebenta ng mga iyon dahil tanging siya lang ang kayang gumawa sa mga iyon. Ang bawat isa ay nagbigay ng mungkahi ngunit ramdam ni Von na magiging mahirap ang makaisip ng ibebenta na natatangi sa baryong ito. Kalaunan, nalaman ni Von na ayaw gamitin ni Talon at Kamson ang kanilang mga armas. Ang mga iyon ay regalo mula kay Von kaya ayaw nilang magdulot ng anumang pinsala sa mga iyon. Itinuro ni Von na kailangan nilang matutong ipagtanggol ang sarili gamit ang mga sandatang iyon kaya kailangan nilang magsanay. Sinabi ni Zara sa kanila na huwag mag-alala at ipinakita niya sa kanila ang kanyang kalasag ng Orc Knight. Matibay ito at nababaluktot kaya hindi gaanong masisira ang kanilang mga armas kapag hamarang siya gamit ito. Ang unang atake ni Kamson ay walang kahit kaunting puwersa ngunit nalito ang lahat nang mapunta sa lupa ang kalasag. Hati pa ang kalasag kaya namangha ang lahat na nagawa ng armas ang ganoong kalaking pinsala sa napakakaunting puwersa. Teknikal na isang espadang kahoy ito kaya nagulat si Von na nakaputol ito ng ganoon kahusay. Inayos ni Tal ang kalasag ni Zara at dumating si Ortho, nagtataka kung ano ang lahat ng kaguluhan. Nagdala siya ng ilang mineral na kanilang manina at nagtataka siya kung gustong bilhin ito ni Von. Ipinaliwanag ni Ortho na ang mga kagubatan sa paligid ng kalapit na bundok ay puno ng malalakas na halimaw kaya iniiwasan ng mga tao ang lugar na yun. Hindi pa namimina ang lugar na yun dati kaya nakakahanap sila ng maraming bihirang mineral nang hindi na kailangan pang pumasok sa mga bundok. Nakahanap sila ng mineral na bakal, tanso, pilak, at maging kaunting ginto. Ngunit labis na ikinagulat ng ating bayani si Ortho nang ihayag niya na nakahanap sila ng mithril na mineral. Ito ay magandang balita dahil kung ang lahat ng ito ay nasa paanan ng mga bundok, kung gayon ang aktwal na mga bundok ay tiyak na nagtatago ng yaman ng mga mapagkukunan. Kumuha si Von ng ilan sa mineral na bakal at namangha ang lahat nang gawin niya itong isang solidong blok ng bakal. Sinabi niya na hindi niya ito tinunaw para mas dalisay kaya hindi niya alam kung gaano ito kadalisay. Tuwang-tuwa si Zara kaya nagtataka siya kung magagawa ba ni Von ng espada para sa kanya gamit ito. Masama ang loob ni Von sa nangyari sa kanyang kalasag kaya pumayag siya. Gusto ni Zara ng isang mahabang espada at isang maikli kaya sinimulan na ni Von ang paggawa. Ito ang una niyang paggawa ng sandatang bakal kaya kailangan niya ng matinding pagtutok. Pinag-isipan niyang mabuti ang hugis nito at kung gaano ito kitilim at di nagtagal ay natapos na siya. Ito ang unang customer ni Von kaya binigyan niya ng labis na atensyon ang mga palamuti ng espada. Hindi na masasaya pa si Zara sa maikling espada kaya sinimulan na ni Von ang susunod. Kasing ganda rin noon ng isang yun kaya natural lang na gusto rin ng ibang adventurer ng sandata. Itinuro ni Von na sila ang nakakuha ng mga ore kaya tama lang na gumawa siya para sa kanila ng sandata. Nang matapos siya, sigurado ang lahat na maibebenta ni Von ang mga sandatang ito sa malaking halaga. Pagkatapos ay tiningnan ni Von ang mithril ore at nagtaka siya kung magiging anong uri ng sandata ang mga ito. Kung ginawa niya ang mga ito gamit ang mithril. Lubhang interesado si Esparta sa mithril dahil hindi pa niya naririnig na mayroong nagmimina ng metal na ores sa kagubatan. Ang tanging paliwanag ay may kalapit na dungeon. Sabi ni Esparta kay Von na kung matutuklasan nila ang isang dungeon, malaki ang magiging pagbabago sa kanilang sitwasyon. Dagsa ng mga tao at kalakal ang sisimulang dumaloy palabas at papasok sa nayong ito. Lubos itong ikinatuwa ni Von dahil kung makatutuklas sila ng isa, kapansin-pansing tataas ang kahalagahan ng nayong ito. Ang mga dungeon ay may napakaraming yaman, na mga hiyas na kasing halaga ng pambansang kayamanan. Kadalasan, kapag nakakatanggap ang guild ng balita tungkol sa isang bagong piitan, nagbubukas sila ng sangay sa pinakamalapit na bayan o nayon. Sa kasamaang palad, itinuro ni Von na walang sapat na mapagkukunan ang kanilang nayon para salubungin ang guild sa ngayon. Sumang-ayon si Esparta dahil ang pagdating ng guild dito ay magdadala ng maraming adventurer, mga ngalakal, at maging ng orden ng mga kabalyero. Sa ngayon, kulang ang kanilang nayon sa pasilidad, pagkain, at infrastruktura para suportahan sila. Kung kakalat ang balitang ito, sasalakayin sila ng isang kalapit na bansa na naghahangad na makinabang mula sa piitan. Bukod pa rito, itinuro ni Von na siya ang itim na tupa ng kanilang pamilya. Kung malaman ng ama niya na ang nayong pinagdalhan sa kanya ay talagang may halaga, ililipat siya sa ibang lugar.
Ibig sabihin, kailangan ni Von na palagwin ang nayong ito at magkaroon ng resulta bago matuklasan ang piitan. Magkasundo sila ni Ortho kaya sinabi niya na iiwasan nila ang lokasyon kung saan malamang naroon ang piitan kapag nangangalap sila ng pinagkukunang yaman. Alam ni Von na malaki ang makukuha ng mga adventurer sa pamamagitan lang ng pag-uulat nito sa guild kaya pinahahalagahan niya ang kanilang pagpipigil para sa kapakanan ng nayon. Makalipas ang ilang sandali, nasiyahan si Von sa hitsura ng lahat kaya sinabi niya na ito na ang pagtatapos ng kanilang dramatikong pagsasaayos. Nagtataka si Till kung hindi pa nauubusan ng mana si Von dahil marami na siyang nagawang bahay at sandata. Sabi ni Von ayos lang siya at medyo pagod lang. Agad na ibinunyag ni Jesta at isang mensahero na may papalapit na mga nakabaluting butiki sa nayon. Agad na inutusan ni Von ang lahat na pumasok sa loob ng pader at ipinag-utos na itaas ang tulay-tabing at isara ang tarangkahan. Takot na takot ang lahat ng taga-nayon dahil alam nila kung gaano kapanganib ang mga halimaw na ito ngunit walang takot si Von. Alam niyang takot ang lahat sa labanan ngunit pinaalalahanan niya sila na ang buhay ng bawat isa sa nayong ito ay nakasalalay sa kanilang gagawin. Nangangako si Von na lalaban para sa lahat ngunit hindi niya sila mapoprotektahan gamit lamang ang kanyang sariling lakas. Kaya't sinabi niya sa mga taga-nayon na ipahiram sa kanya ang kanilang lakas upang sama-sama nilang maprotektahan ang nayong ito. Handa nang ipagtanggol ng mga taga-nayon ang kanilang nayon kaya inatasan sila ni Von na gamitin ang mga Baliesta. Ipinaliwanag ni Campson na ang mga adventurer ay nangangaso kaya wala sila sa nayon. Sa ganoong kaso, nagpasya si Von na dapat siyang lumahok sa labanan ngunit pinigilan siya ni Till. Nakita niya kung gaano siya kaseryoso kaya hiniling niya kay Till na umakyat sa pader at ibalita sa kanya ang nangyayari. Sa ganitong paraan makapag-uutos siya mula sa ligtas na distansya kaya pumayag si Till. Labis na natakot si Dee sa kanyang nakita kaya iniulat niya na may tinatayang 40 armadong butiki. Napakalala nito dahil kahit isang grupo ng mga veteranong kabalyero ay mahihirapan na pabagsakin ng isa lamang na nakabaluting butiki. Walang oras na dapat sayangin kaya inutusan ni Von si Dee na ikarga ang mga pana. Lahat ng taga-baryo ay sumunod sa utos ni Dee at inilunsad nila ang kanilang unang atake. Ang mga pana ay tila naglaho ng tumama sa mga butiki at napagtanto ni Dee na dumadaan lang ang mga ito sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali, nakapagpabagsak sila ng 10 sa mga halimaw. At nagsimulang magdiwang ang mga taga-baryo. Marami pa rin ang natira at isa na lang ang bala ng bawat pana. Wala silang pagpipilian kaya ipinukul nila ang kanilang huling mga palaso at nagawa nilang mapabagsak ang isa pang alon ng mga butiking nakabaluti. Sa kasamaang palad, naubusan na sila ng mga palasong bakal at marami pa ring halimaw ang natira. Hirap si Von na makaisip ng solusyon ngunit may naisip siyang ideya. Sinabi niya kay Dee na gamitin ang mga kahoy na bala ngunit kinatatakutan ng iba na hindi ito magiging mabisa. Ang mga kaliskis ng mga butiking nakabaluting ito ay gawa sa asero kaya hindi kailanman tatagos ang mga kahoy na palaso sa kanila. Sinasabi ni Dee sa kanya na huwag mag-alala dahil nilampasan na ni Von ang kanyang mga inaasahan sa maraming paraan. Pinrotektahan niya ang nayong ito mula sa mga bandido at pagkatapos ay pinabilis ang pag-unlad nito ng napakabilis. Hindi na siya muling magdududa kay Von kaya't nagpasya siyang magtiwala kay Panginoong Von. Ipinukul ng mga taga-nayon ang mga panang kahoy sa mga halimaw at nagulat ang mga kabalyero nang makita nilang tumutusok ang mga pana sa kanilang mga ulo. Nagtataka sila kung talagang nagtagumpay ito at nagsimulang magdiwang ang lahat habang bumabagsak ang mga halimaw sa lupa. Malinaw na sapat na ang mga panang kahoy upang mapabagsak ang mga butiki. Kaya inutusan ni Dee ang mga taga-nayon na ipagpatuloy ang pagpapaputok sa kanila. Sabi niya, magpipiesta sila sa Lizard Kebab ngayong gabi at nagsimulang umulan ang mga pana sa mga halimaw. Hindi nagtagal, inihayag ni Dee na nanalo sila sa labanan at naghiyawan ang lahat ng taga-nayon. Pinuri si Von para sa kanyang magandang desisyon at natutuwa lang siya na nagtagumpay ito. Sinuri ng mga kabalyero ang sitwasyon at labis silang humanga. Hindi lang nila naiwasan ang anumang casualty, wala man lang isang tao sa kanilang panig ang nasugatan. Ang kanilang tagumpay ay napakalaki at ito ang nagpatanto kay Dee na magiging malaking tao si Von. Kalaunan ay kinakatay ng mga taga-nayon ang dambuhalang butiki at sinabi ni Dee sa lahat na mag-ingat sa pagpreserba ng kanilang mga mata at pangil. Maaaring itapon ang mga laman loob ngunit kailangan nilang tiyakin na mahango ang mga magic core.
Ang pagkatay ay mas mabilis kaysa inaasahan at ito ay dahil lahat sa kamanghamanghang mga kutsilyo na ginawa ni Von. Dumating si Von at nakita na marami na silang karne sa nayon ngayon na nangangahulugang maaari silang magkaroon ng piging. Ginanap ang piging ng gabing yun at nagbigay si Von ng toast para sa kanilang tagumpay. Akala ng mga taga-nayon ay hindi na darating ang araw na masisiyahan sila sa nayong ito ngunit binago ni Von ang lahat ng iyon. Ang pinuno ay namamangha dahil mahirap paniwalaan na may dugong bughaw na nasisiyahang gumugol ng oras kasama ang mga karaniwang taga-nayon. Sinabi ng mga kaibigan ni Von sa kanila na normal lang yun dahil ganoon lang talaga si Von. Wala si Ortho sa labanan ngunit nagkaroon ng saysay ang lahat ng kwento nang sabihin sa kanya na ang mga kahoy na pana ay gawa sa kaparehong materyal ng kanilang mga sandata. Narinig ni na Jess at Dee ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga sandata kaya ipinahayag niya na bibili rin siya ng isa kay Von. Gusto rin bumili ng ibang mga kabalyero ngunit sinabi ni Von na hinding-hindi niya sila sisingilin. Kapag nasa ayos na ang pananalapi ng nayon, gagawa niya silang lahat ng sandata ng libre. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ortho na maaari nilang ibenta ang mga nakabaluting butiki sa mga mangangalakal at makakuha ng 20 ginto bawat isa. Sa kasamaang palad, masisira ang karamihan ng karne at kailangan ni Von na magbayad ng bayad sa transportasyon. Kung isa sa alang-alang yon, malamang na makakakuha sila ng 8 ginto bawat isa. Mayroon pa ring 40 sa mga ito ang natitira kaya makakakuha sila ng mahigit 300 ginto. Ginawa ni Von ang pagpapalit at namangha siya ng matanto niya na ito ay humigit kumulang 300 milyong yen. Sa kasamaang palad, kailangang ipaalala ni Esparta sa kanya ang isang bagay. Kapag ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 ginto, kinakailangan itong magbayad ng 50% sa anyo ng buwis. Walang paraan upang panatilihin itong sekreto rin dahil agad itong matutuklasan kung susubukan nilang ibenta ang ganito karami ng sabay-sabay. Ibababa nito ang kita sa 150 ginto ngunit ang pinakamasama ay malalaman ng ama ni Von kung gaano kahusay ang takbo ng nayong ito. Kung malaman niyang may halaga ang lugar na ito, kung gayon ay ipatatapon niya si Von sa ibang liblib na lugar. Nakaisip si Esparta ng isang ideya at sinabing maaari nilang subukang iulat ito sa kapatid ni Von, si Mercia. Maaari nilang ibigay sa kanya ang karangalan sa pagkatalo ng mga butiki na may baluti at walang sinuman ang maghahinala. Kalaunan, ilang mga ngalakal ang dumating sa nayon ngunit nagtataka sila kung nasa tamang lugar sila. Nakarating na sila dito dati, ngunit hindi na ito mukhang ang liblib na lumang nayon na kanilang natatandaan. Ipinakilala ni Von ang sarili bilang Panginoon ng nayong ito at agad siyang nakilala nila bilang anak ng Marquis. Kilala siya bilang isang henyo kaya't nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya rito. Ipinakilala ng mga mangangalakal ang kanilang sarili bilang sina Mari at Rango kaya't sinalubong sila ni Von sa kanilang nayon. Sa loob, labis na namangha ang mga lalaki nang makita nila ang ibinebenta ni Von sa kanila. Ang mga ito ay ang materyales mula sa mga baluti na butiki at hindi makapaniwala ang mga lalaki na nagawa nilang talunin ang ganoon kalaking hukbo. Maging ang mga adventurer ay kinatatakutan ng malalaking halimaw na ito kaya nahihirapan ang mga lalaki na maniwala na naitaboy ng maliit na nayong ito ang napakarami sa kanila. Gustong-gusto nilang bilhin ang lahat ngunit aabutin sila ng halos 1 buwan para may biyahe ang lahat. Sumasang-ayon si Von dahil kailangan ng mga lalaki na kumuha ng mas maraming tauhan para sa trabahong ito. Sa kasamaang palad, hindi magtatagal ang karne ng ganoon katagal kaya sinabi ni Von sa kanila na makakakuha sila ng libre. Bilang kapalit, nais ni Von na tingnan nila ang ilan sa mga armas na kanilang ibinebenta. Walang ideya ang mga lalaki na may panday sa nayong ito at hindi sinabi ni Von sa kanila na siya talaga ito. Lubos na humanga ang mga lalaki sa mga armas kaya pumayag silang bilhin ang mga ito. Sa presyong hinihingi ni Von. Higit pa rito, tinanong pa ni Von kung ipo-promote din ba nila ang mga armas ngunit nag-aalangan sila. Hindi masabi ng mga lalaki kung gaano kahanga-hanga ang mga armas na ito kaya ayaw nilang ibahagi ang mga ito sa ibang mga ngalakal. Alam ni Von na gusto lang nilang kumita ng malaki kaya nakaisip siya ng ideya. Itinuro niya na kung ibebenta nila ang mga armas sa labas lang ng nayon, malalaman ng lahat kung saan galing ang mga ito. Dadalugin ng mga tao ang nayon upang hanapin ang mga ito at iyon ay magiging isang magandang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Von na dapat magtayo ng tindahan ang mga lalaki sa loob ng nayon.
Bago sila magsimulang mag-promote, sila ang gagawa ng mahirap na trabaho sa pagpapalaganap ng balita tungkol sa mga armas at magkakaroon sila ng tindahan na handa para sa sinumang maghahanap nito. Nagtataka ang mga lalaki kung talagang ayos lang kay Von yun kaya sinabi ni Von na ayos lang sa kanya. Agad na itinayo ni Von ang tindahan at lalo pang namangha ang mga lalaki. Katatapos lang nilang sabihin kay Von kung ano ang sa tingin nila ay dapat maging itsura ng tindahan at ginawa niya ito sa isang kisap mata. Sa sandaling yun ay nakita namin na dumating na ang mga babae sa nayon. May kinababahala si Panamera kaya sinabi niya na aalamin niya kung talagang henyo si Von. Sa loob ng mansyon ni Von, ipinaliwanag ni Especially Arte na ang nayon ay lumalaki ng napakabilis. Naniniwala siya na mas marami pang tao ang darating kaya kailangan nilang magtayo ng isang bayan na kayang tumanggap ng 10,000 katao. Habang pinapaunlad nila ang lupain, mangangailangan sila ng maraming tao para bantayan ang nayon at pamahalaan ang mga pasilidad nito. Bukod pa rito, kailangang magpasya ni Von kung anong uri ng bayang kuta ang nais nilang maging. Ang mga bayang kuta na parisukat ang pinakakaraniwang disenyo ngunit may iba pang ideya si Von. Gusto niyang gumamit ng disenyo ng bituin dahil ang mga sumasalakay ay gugugol ng oras sa pananakop sa matutulis na mga bahagi upang makalapit sa mga pangunahing bahagi. Kung susubukan nilang baliwalain ang mga ito, mapupunta lang sila sa sitwasyong maatik mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Noon din, sinabihan si Von na may dumating na sugo mula sa Ferdinando County upang makita siya. Ipinakilala ni Panamera ang sarili bilang isang kabalyero at ipinakilala ni Art ang sarili bilang bunsong anak na babae ni Conde Ferdinando. Narito si Art upang magbigay galang sa utos ng kanyang ama, kaya umaasa siyang magkakasundo sila. Gayunpaman, batid ni Von na narito sila upang suriin ang kalagayan ng kanilang kalaban at posibleng hikayatin siya. Humanga si Panamera sa kanyang conclusion dahil tama ito. Si Von ay pinagkatiwalaan ng lupa sa pagitan ng Ferdinando County at ng kaharian ng Yulenida, kaya nag-iingat si Ferdinando sa kanya. Natatakot siya na baka pangunahan ni Von ang hindi nararapat na ambisyon ng kanyang ama. Tinutukoy ni Panamera na ang pagkakapadala kay Von dito ay nangangahulugang wala siyang kakayahan sa elemental na mahika. Alam ni Von na kakalat din ng balita kalaunan, kaya hindi niya ito itinanggi. Sabi niya na walang basehan ang pag-aalala ni Ferdinando dahil wala siyang planong gawin kasama ang kanyang ama. Sinabi ni Von na ipinatapon lang siya dito ng kanyang ama, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Panamera. Binanggit niya na ginawa ni Von ang liblib na baryong ito na may 100 tao bilang isang kuta sa loob lamang ng ilang araw. Pinaghihinalaan niya na hindi bababa sa 5,000 katao ang ipinadala dito kasama si Von upang magawa ang lahat ng ito dahil layunin nilang gawing isang bagong pananggalang militar ang baryong ito. Ginulat siya ni Von sa pagtawa sa harap niya, at humingi lang siya ng tawad. Seryosong-seryoso siya habang sinasabi ang lahat ng iyon, ngunit mayroong malaking di pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Von na ang tanging pinayagan ng kanyang ama na dalhin niya ay kamsin at ilan sa kanyang bagahe. Sinasabi niya na hindi man lang siya hinatid ng kanyang pamilya at lubos na ikinagulat nila nang marinig ito. Itinuro ni Panamera na narito ang kanyang night butler at katulong, ngunit ipinaliwanag nila na sila mismo ang pumunta. Si Dee ay inutusan pang ang bumalik sa kaharian, ngunit binaliwala lamang niya ito. Sabi ni Esparta na siya ay retirado na at gusto lang niyang magpalipas ng oras sa isang magandang nayon. Sabi ni Till na mas pinapahalagahan ni Von ang mga tao kaysa sa sinuman, kaya't nagpasya siyang paglingkuran siya habang buhay. Nanatiling nagdududa si Panamera, kaya nagtataka siya kung paano nagawang magbago ng nayon ng napakabilis. Nagpasya si Von na mas mabuti kung ipakikita niya sa kanila, kaya dinala niya sila sa labas. Sabi niya ay gagawa siya ng tanggulan tulad ng nakapaligid sa kanilang nayon, ngunit hindi makapaniwala si Panamera. Namangha siya ng linawin ni Esparta na isa siyang mahusay na elemental mage, ngunit hindi magiging sapat ang pader na ito. Alam ni Panamera na kapag nawala ng mana ang pader na ito ay guguho. Dito na kumilos si Von, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang gawing tanggulan ang pader na lupa. Pagkatapos, ginamit niya ang ilan sa kanyang mga bloke upang gumawa ng tarangkahan mismo sa harap ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwala ang mga babae sa kanilang nakikita, at nagtataka na lang sila kung ano ang kakayahan ni Von sa mahika. Ipinaliwanag ni Von na may kakayahan siya sa mahika ng produksyon, at hindi ito ang iniisip ng mga tao.
Tinatawag ito ng lipunan na pinakamalas na mahika sa lahat, ngunit nagkakamali sila. Nabigla si Art rito, at mayroon siyang mga pangitain ng kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Von na agad nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang kakayahan, pinalaya siya nito sa kanilang tahanan. Tinawag ni Panamera na hanggal si Marquez, dahil sa kapangyarihan ni Von, napalawak sana niya ng husto ang kanyang impluwensya. Pinatapon niya pa rin siya, at ngayon ay hindi man lang niya alam ang tungkol sa kapangyarihan ni Von. Nakumbinsi si Panamera, kaya ipinahayag niya na ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating ay upang ialok ang kamay ni Art para sa kasal. Ramdam ni Von na gusto ni Ferdinando na magpakasal sila, para hindi na nila pakialaman ang kanyang kaharian. Ipinaliwanag ni Von na plano niyang ipagpatuloy ang pagpapalakas at pagpapaunlad ng bayang ito na may tanggulan, ngunit hindi siya naghahanap ng gulo kaninuman. Ayaw niyang makipag-away kaninuman, kaya hindi na kailangan ang kasal. Sabi ni Von na hindi rin sasaya si Art dito dahil napakapanganib dito. Sinabi ni Panamera na pumunta siya rito upang pigilan ang kasal, ngunit nagbago ang kanyang damdamin. Matapos makilala si Von, malugod niyang tatanggapin ang pagpapakasal niya kay Art. Mayroon siyang matalas na pananaw, at may kakayahan siyang pag-isahin ang mga tao sa likod niya. Nagtataka siya kung ano ang nararamdaman ni Art tungkol sa pagpapakasal sa kanya, at nagdududa siyang makakahanap pa siya ng mas mabuting lalaki. Iniisip ni Art na mabuting tao si Von, ngunit hindi pa niya sigurado ang tungkol sa pagpapakasal sa kanya. Sa edad ni Von, hindi pa niya naiisip ang pagpapakasal, kaya nagpasya silang ipagpaliban muna yon. Nagulat si Von nang ibunyag ni Panamera na mananatili pa sila rito ng isang araw, at natuwa siyang makita si Von na kumilos ng akma sa edad niya sa pagkakataong ito. Nagtataka si Panamera kung may ekstrang silid si Von na matutuluyan nila, at pareho silang nabigla nang sabihin ni Von na gagawa siya ng isang in. Agad ginawa ni Von ang in, at hindi makapaniwala ang mga babae sa kanilang mga mata. Sa hapunan, nagtataka si Von kung anong klaseng mga bagay ang gusto ni Art. Ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga cute na bagay, tulad ng manika at bulaklak, ngunit hindi pa gaanong nakikita ni Von ang mga yon. Inalok ni Art na ipakita sa kanya ang dinala niya, at nabigla siya sa kung gaano ito kainteresado. Gusto rin ng iba na makita ang mga yon, kaya pakiramdam ni Art ay talagang tinatanggap siya dito. Nang gabing yun pinasalamatan ni Art si Von para sa kahangahangang araw. Sa simula ay talagang kinabahan siya, ngunit nang makita ang kabaitan nito ay malaking ginhawa. Nagpaalam si Art ng magandang gabi habang siya'y tumatakbo paalis, at natuwa lang si Von na nakagawa siya ng magandang unang impresyon. Pagbalik sa bahay, natukoy ni Esparta na si Art ay malamang na ipinadala rito sa parehong dahilan kung bakit si Von. Marahil ay hindi siya makagamit ng elemental magic, kaya naunawaan ni Von na mahirap para sa kanya ang sabihing kinailangan niyang lumisan sa kanyang tahanan, tulad din ng nangyari sa kanya. Ayos lang yun kay Von, at nagpasya siyang maaari siyang manatili sa nayong ito kung hindi na siya makauwi. Nang gabing yun, naisip ni Panamera kung dapat pa silang manatili ng mas matagal. Sabi ni Art na magandang ideya yon, at natulog na siya. Naisip niyang kausapin si Von kinabukasan, at sa matagal na panahon, ngayon lang ulit siya nasa sabik gumising. Kinabukasan ng umaga, dali-daling gin-icing ng iba si Von. May nangyayari sa lawa na nilikha ni Von, at sila at si Esparta ay naroon na sa pinangyayarihan. Dumating din si Von sa huli at nakita niyang nagtataka ang lahat kung sino ang misteryosong babae sa lawa. Siya ay kabilang sa isang lahi na tinatawag na Apkulo, na ang ibig sabihin ay kalahating tao at kalahating isda siya. Karaniwan silang naninirahan sa mga ilog na malalim sa loob ng isang kagubatan. Ngunit sa hindi malamang dahilan ng ilan sa kanila ay narito sa ang ginawa ni Von. Sila ay isang bihirang uri na iilan lang ang nakakasalamuha, kaya sinubukan ni Von tanungin ang babae kung ano ang ginagawa niya rito. Sinubukan niyang itanong ang pangalan nito, ngunit hindi ito tumugon man lang. Nagtataka si Von kung naiintindihan ba siya nito, kaya sinubukan nitong alukin siya ng pagkain sa halip. Namangha ang lahat ng tila gumana ito habang papalapit ang babae sa kanya. Lumabas ang babae mula sa tubig upang tanungin kung makakain ba talaga niya ang pagkain na ito, at sinabi ni Von na makakain niya. Namangha siya sa karne, kaya ipinaliwanag ni Von na ito ay karne ng balutiang butiki. Nagtataka ang babaeng isda kung sino ang tumalo sa mga butiki, at lahat ay sumagot na si Von yun.
Sinusubukan ni Von na ibigay sa kanila ang papuri, ngunit kampante sila na dahil iyon sa kanya. Umalis kaagad ang babae, kaya nagtataka si Von kung babalik ba siya kinabukasan dahil nangako siyang bibigyan niya ito ng mas maraming karne kung babalik. Ipinaliwanag ni Esparta na bihira lang makita ang kanyang uri, kaya duda siya na babalik pa ito. Maling-mali siya, gayunpaman, dahil kinabukasan ay marami pa sa kanila ang lumitaw. Kasama sa kanila ang babae, at nagsimulang magtaka si Von kung may nagawa siyang masama. Kung tinitingnan ng mga Ipkalo ang mga nakabaluting butiki bilang mga Diyos, kung gayon, maaaring magalit sila pagkatapos ng nangyari. Iginigiit ng isa sa mga isdang tao na makausap si Von, at hindi maiwasan ni Von na mapansin kung gaano kabagsik ang hitsura ng taong ito kumpara sa iba. Naluwag ang loob ni Von nang paimpal lang siyang pasalamatan ng lalaki sa pagiging mabait niya sa anak nitong babae. Napagtanto ni Von na ang tinutukoy nito ay ang babaeng pinakain niya, at masaya siya na hindi ito mas malala. Nagtatanong ang lalaki kung si Von nga ba talaga ang tumalo sa mga nakabaluting butiki, at sinabi ni Von na siya ang pinupuri ng lahat. Nabigla ang mga Ipkalo dahil hindi sila makapaniwala na ang isang ganoon kabata ay maging ganoon din kalakas. Nagtataka sila kung isa ba siyang uri ng maalamat na salamangkero, pero sinusubukan ni Von ipaliwanag na hindi niya ito ginawa mag-isa. Pinutol siya ng lalaki at binigyan si Von ng pahintulot na pakasalan ang kanyang anak na babae. Hindi makapaniwala si Von, kaya nagtataka ang lalaki kung may problema. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lara Vesta, at ipinaliwanag na ang kanyang anak na babae ang tanging anak niya. Itinuro ni Von na napakabata pa nito para banggitin pa nga sa kasal, kaya nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Lara Vesta. Sinimulan ni Lara Vesta ang kanyang paliwanag sa pagsasabi na iniwasan ng kanyang mga tao ang makipag-ugnayan sa mga tao. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, sinakop na ng mga nakabaluting butiki ang mga ilog. At marami sa kanyang mga mamamayan ang nawalan ng buhay. Kaya naman naghahanap siya ng malakas na lalaking mapapangasawa ng kanyang anak na si Lara. Binubuod ni Von ang lahat sa pagsasabing iniaalok ng lalaking ito ang kanyang anak bilang nobya upang makipag-alyansa sa isang makapangyarihang tao. Tumugon si Von na hindi na kailangan ng pagpapakasal. Natatakot si Lara Vesta na tinatanggihan niya ang alyansa, ngunit sinabi ni Von na poprotektahan niya ang kanilang tribo anuman ang mangyari. Nagpapasalamat si Lara Vesta sa kabutihang loob ni Von, dahil nangangahulugan ito na makakapanatili sila rito. Gaya ng dati, hindi pa tapos si Von, dahil sinabi niya na oras na para magsimulang magtayo. Walang ideya si Lara Vesta sa ibig niyang sabihin, kaya't labis siyang namangha nang gumawa si Von ng ilang gusali para sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay pahingahan, at magagamit ng sinuman ang mga ito anumang oras na naisin nila. Masaya si Von na makita ang lahat na nasisiyahan sa lugar. Ngunit pinaalalahanan siya ni Esparza na mayroon pa silang ibang bagay na dapat asikasuhin. Oras na para asikasuhin nila ang sitwasyon ng dumi sa Alcantarilla, at nagtaka si Lara Vesta kung ano yun. Ipinaliwanag ni Von na naglagay siya ng mga tubo ng imburnal sa ilalim ng mga gusali sa nayon. Regular silang nagpapadala ng tubig mula sa moat pababa sa mga tubo upang linisin ang lahat ng dumi sa Alcantarilla. Hindi ito madaling proseso, kaya nagulat si Von nang mag-alok si Lara Vesta na tumulong. Nagtrabaho sila ng sama-sama para gawin ang trabaho, at hindi makapaniwala si Von kung gaano ito naging mas madali sa tulong nila. Kailangan gawin ang trabahong ito ng ilang beses sa isang araw, kaya sinabi ni Lara Vesta kay Von na ipaubaya na sa kanila ang trabaho mula ngayon. Nagtaka si Von kung ayos lang ba talaga yon, kaya ipinaliwanag ni Lara Vesta na ito ang paraan nila ng pagpapasalamat sa kanya dahil sa pagpapa-stay sa kanila rito. Dumating naman sina Ard at Panamera, at nagulat sila nang makita ang bihirang Epakalo. Tinawag ni Lara Vesta si Von na kanyang manugang habang muli niya itong pinasalamatan. At si Ard ay nasindak nang marinig ito. Sinubukan ni Von ipaliwanag na hindi siya kasal sa kahit sino, ngunit pinutol siya ni Lara. Ipinahayag niya na siya ang asawa ni Von, at nagpaalam siya sa kanyang asawa. Kalaunan, isinakay ni Von si Ard sa isang bangka para makapagpahangin silang dalawa. Gusto ni Von linawin ang sitwasyon tungkol sa nangyari kay Lara, ngunit narinig na ni Ard ang totoong kwento. Alam niya na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, at humingi siya ng tawad sa labis niyang reaksyon.
Ipinunto ni Ard kung gaano kamangha-mangha si Von dahil siya ang bumuo ng lawa na ito at pinaunlad ang buong nayon. Noon din, lumitaw si Lara at ang isang grupo ng iba pang Epakalo. Masyado nilang niyugyug ang bangka, at dahil dito, napalapit si Von kay Ard. Galit na galit si Lara sa kanyang asawa, ngunit ipinaalala ni Von na hindi sila kasal. Kalaunan, nagalit si Lara Veste sa panlalandi ni Von sa ibang babae gayong may Lara na siya. Sinubukan ni Von na linawin ang sitwasyon, ngunit may naisip na ideya si Lara Vesta. Aniya, ang tanging paraan para ayusin ito ay sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Makikipagkompetensya si Von laban sa mga Epakalo, at kung mananalo sila, opisyal na kikilalanin ni Von ang kasal niya kay Lara. Nagimbal si Von sa ideya, ngunit nagsalita si Dee upang sabihin na tinatanggap ni Von ang hamon. Tiniyak ni Dee sa kanya na ihahatid niya kay Von ang tagumpay, at iniisip ni Asparta na mas mabuting tapusin na lang ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lara Vesta na ito ay isang 3 round na paligsahan. Hinayaan niyang pumili si Von ng uri ng unang yugto, kaya pinili ni Von ang volleyball. Wala pang nakarinig ng ganoong klaseng laro, kaya ipinaliwanag ni Von ang mga patakaran sa kanila. Nagboluntaryo sina Teal at Panamera para sa yugtong ito, at sila ay lalaban kina Lara Vesta at Lara. Ipinamalas ni Lara Vesta ang kanyang sukdulang lakas sa pamamagitan ng agarang pag-iskor ng unang puntos. At natatakot si Von na baka napakagaling niya talaga sa volleyball. Ito ay halos agad na napatunayan habang sinisimulang durugin ng Epakalo ang koponan ni Von. Pinanghihinaan ng loob si Teal dahil pinabayaan niya si Von, ngunit pinaalalahanan siya ni Panamera na huwag kailanman sumuko. Lalo pang tumaas ang antas ng kanilang pagtutulungan, at sa wakas ay nagawa nilang makakuha ng kanilang unang puntos. Ipinahayag nila na ngayon nagsisimula ang totoong laban, at mabilis na tumindi ang laro. Nagawa nilang makahabol, at ngayon ay tabla na sila. Ito na ang match point, at ibig sabihin yun, ang susunod na makakuha ng puntos ang mananalo. Sinet ni Lara ang kanyang ama para sa perpektong spike, at ginawa ni Teal ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ito. Si Teal ay muling nalulungkot sa kanyang sarili dahil sa pagkabigo, ngunit ipinaalala ni Panamera sa kanya na huwag kailanman tumigil sa pagtingin sa hinaharap. Hindi man lang inspirado si Von, at nagtataka lang siya kung nanunood siya ng isang uri ng sports anime. Sinabi ni Lara Vesta na siya ang pipili ng susunod na kaganapan, kaya pinili niya ang paglangoy. Kinilabutan si Von sa pagpipiliang ito, dahil kung matalo pa sila ng isang kaganapan, kailangan niyang pakasalan si Lara. Ang mga Epakalo ay likas na manlalangoy, kaya mukhang hindi maganda. Pagkatapos ay sinabihan ni Jess si Von na ipaubaya na lang ito sa kanya. Nagboluntaryo rin si Camp Senador, at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Ang karera ay isang relay na 2 tao, kaya sina Camp Senador at Lara ang magsisimula. Siyempre, ang taong kalahating isda ang umuna ng malayo, ngunit si Camp Senador ay hindi basta-basta sumusuko. Ang kanyang matinding tiyaga ang nagpahabol sa kanya sa isda, kaya sinabi ni Lara Veste sa kanyang anak na magseryoso. Lumubog si Lara sa ilalim ng tubig, at muli siyang nanguna. Naabot niya ang palatandaan, kaya pinalitan siya ng kanyang kasamahan sa koponan. Ganoon din ang ginawa ni Camp Senador, kaya agad na kumilos si Dee. Ginagamit niya ang butterfly stroke, at ipinaliwanag ng iba na ang kanyang teknik sa paglangoy ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ng buo ang kanyang mga kalamnan. Lumalangoy si Dee na parang baliw, at nagtataka lang si Lara Veste kung paano niya ito nagagawa. Nagawang manalo ni Dee sa karera, at hindi makapaniwala si Lara Veste na natalo ang kanyang mga taong isda. May isa pang huling kaganapan na natitira, kaya pinayagan ni Lara Veste si Von na pumili kung ano ito. Pagkatapos ay gumawa si Jess ng isang aparato na hindi pa nakikita ng iba, at pinagawa niya kay Pluriel ng yelo para sa kanya. Ginamit ni Von ang makina para kiskisin ang yelo, at naglagay ng syrup para bigyan ito ng lasa. Siyempre, walang ideya ang iba kung ano ang nangyayari, kaya inihayag ni Von na ang huling kaganapan ay isang paligsahan sa bilis ng pagkain ng ginadgad na yelo. Maglalaban sila ng dalawahan, kaya si Art ay nagboluntaryong maging kakampi ni Von. Nagsimula na ang paligsahan, at nagsimula ng kumain ng yelo ang mga kalahok. Agad nalaman ni Lara at ng kanyang ama na hindi ito magiging madali, nang maramdaman nila ang matinding sakit ng brain freeze. Pinaalalahanan ni Lara Vesta ang kanyang sarili na ito ay para kay Lara,
kaya patuloy siyang kumain. Nahihirapan din ang koponan ni Von, at nagsimula siyang matakot na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Nakita niya na hindi sumusuko si Art, kaya mas lalo pang pinilit ni Von ang kanyang sarili. Lalong tumindi ang kompetisyon habang ang lahat ay napasok sa estado ng daloy ng pagkain. At lahat ay nagpalakpakan para sa kanila. Ang karera ay dikit hanggang sa dulo, ngunit sa bandang huli, ang koponan ni Von ang nagwagi. Ikinagalak ni Von na sa wakas ay makakalimutan na nila ang lahat ng usaping kasal, ngunit muling tinawag siyang manugang ni Lara Vesta. Ang kompetisyong ito ay nagpatunay lamang sa kanya na si Von ay tunay na lalaking karapat-dapat sa kanyang anak. Nagtataka si Von kung ano ang punto ng buong kompetisyong ito, ngunit hindi sumagot si Lara Vesta. Masakit ang tiyan ni Von dahil sa dami ng yelo, kaya sinabi ng iba sa kanya at kay Art na napakahusay ng kanilang ginawa. Napansin ni Art na laging napapalibutan si Von ng mga nakangiting mukha. At nagtataka siya kung mangyayari pa ba ito para sa kanya. Mula nang siya ay ipanganak, laging abala ang kanyang ama, at siya ay nag-iisa. Ipinasa siya ng kanyang ina sa isang yaya, at hindi nagpakita ng interes sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil tinawag siyang isang bigo. Wala siyang ipinagaling kundi ang kanyang mahika ng marioneta. Gamit ang kanyang mga manyika bilang papel, natuklasan ni Art na mas malaya niya itong naigagalaw kaysa sa sarili niyang katawan. Inisip ni Art na magagamit niya ito upang ngumiti ang kanyang ina, ngunit pinagalitan lamang siya ng kanyang ina dahil ipinaalala niya kung gaano siya kawalang silbi. Dito unang nalaman ni Art na ang mahika ng marioneta ay itinuturing na masama, at kinamumuhian ito ng mga maharlika. Pagkatapos ng araw na yon, walang sino mang kumausap sa kanya, at naging isang taong laging hindi pinapansin. Nang siya ay maging 10 taong gulang, ipinadala siya upang magpakasal kay Von. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Art, ngunit nalaman niya na si Von ay katulad din niya. Si Von ay gumagamit lamang ng mahika ng produksyon, at itinuturing itong kapas-palad ng iba. Si Von ay puno pa rin ng kumpiyansa, at ginamit niya ang kanyang mga kakayahan. Nagtataka ngayon si Art kung ano ang nangyari kung hindi niya itinigil ang pagsasanay ng kanyang mahika. Gusto niyang maging kumpiyansa gaya ni Von, kaya determinado siyang magsimulang magsikap ng kaunti pa. Maya-maya, sinabi ni Von sa lahat kung ano ang kanyang plano. Gusto niyang magtayo pa ng mas maraming baluarte sa paligid ng nayon, at sinabihan niya ang lahat na magtrabaho ng maingat. Noon din, dumating si Art para sabihin kung gaano kaganda ang araw. Napansin ni Von na tila mas masigla siya ngayon, kaya naisip niya kung bakit. Gusto niyang makita ang mga bagay sa paraan ng pagtingin ni Von sa mga ito, kaya naisip niya kung ayos lang na panoorin siya habang nagtatrabaho siya. Natuwa si Von nang marinig ito, at sinabi niyang oo. Gayunpaman, hindi lahat ay nagkakaroon ng magandang araw, dahil nakikita nating tumatakbo ang mga adventurer para iligtas ang kanilang buhay. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhin na i-like ang video.